Ang pangalan niya ay Maya. Payat, maitim ang kutis na laging nahahaluan ng alikabok mula sa eskinita. At may mga mata na tila laging gising kahit kapag gabi. Anak siya ni Aling Rosa, isang katulong na tumatanggap ng kung anong linisin. Bahay, bakuran, tindahan, kahit ang sahig ng maliit na hangar sa paliparan sa tabing bayan kapag kailangan. Trabaho ay trabaho, wika ni Aling Rosa. Tuwing kabaon ng araw, sabay higpit ng panyo sa buhok. Si Maya naman, kung hindi kumakapit sa laylayan ng palda ng ina ay nasa gilid lang, nakasilip, nakikinig at kumakabig ng mga tanong na parang pisi ng saranggola. Kapag pinakawalan, lilipad. Noong 6 na taong gulang siya, buhay pa si Mang Rodel, ama niyang mekaniko sa talyer sa may highway. Amoy grasa at bakal ang hapunan nila at lagi niyang naririnig ang kalansing ng mga tornilyo kahit nakapikit. Isang gabi, habang nagpapatuyo si Mang Rodel ng pawis sa may bintana, nagsalita ito na parabang nagkukwento sa hangin. Maya, ang makina, parang puso. Kapag may kakaibang tunog, ibig sabihin may pinagdaraanan. Huwag kang matakot makinig. Nakaupo si Maya sa bangkito. Hawak ang lumang laruan na eroplano na gawa sa kahoy at yero. Tay, gusto ko ring makinig sa mga eroplano. Sagot niya, halos pabulong, parang baka mabasag ang pangarap kapag masyadong malakas. Hindi nagtagal, dumating ang gabing hindi niya makakalimutan. Bumuhos ang ulan sa hapon, sumisigaw ang kulog sa bubong, at si Aling Rosa ay dasal ng dasal. Hating gabi nang may kumatok. Isang katrabaho ni Mang Rodel, pasang-basa, nanginginig. Isang aksidente sa talyer, nadulas ang jack, bumagsak ang sasakyan, at kahit anong habol ng ambulansya, hindi na naisalba ang ama. Hindi umiyak si Maya kaagad. Parang natuyo ang lalamunan niya ng buhos ng ulan. Kinabukasan, sa lamay na amoy kandila at bulaklak, saka lamang gumuhit ang unang hagulgol na hindi niya maipaliwanag. Tahimik na niyakap siya ni Aling Rosa, mahigpit. Ila ayaw ng pakawalan ang natitirang bahagi ng kanilang munting pamilya. Mula noon, mas dumoble ang trabaho ni Aling Rosa. Maya, pasensya ka na kung minsan ay gabi na akong uuwi. Sabi ng ina, nakaupo sa papag, pinipilas ang lumang perang papel na nakatiklo. Pinag-iipunan ang renta at bigas. Ayos lang po, Nay. Sagot ni Maya. At saka inilabas ang notebook na punong doodles ng pakpak at propeller. Mag-aaral ako ng mabuti. Sa eskwelahan, wala siyang bago. Luma ang sapatos. Minsan ay punit ang bag at ang baon ay iningatan parang kasulatan. Pero kahit payak ang lahat, may lihim siyang mundo. Ang silid sa munisipyo na ginawang public library. Sa library, unang bumukas ang kanyang pinto sa kung paano tumatakbo ang mga bagay. Mga librong may pamagat na panimula sa pisika, mga prinsipyo ng aerodynamics, at kahit lumang manual ng makinang diesel, lahat iyon ay iniisa-isa niya. Madalas siyang pagalitan ng librarian sa sobrang tagal niyang nakatumo, pero sa huli, napapangiti rin to kapag nakikitang pinapahiran ni Maya ng mainat na lapis ang mga konseptong hindi niya maintindihan at pagkatapos ay dahan-dahang binabalikan upang ulitin. Bata, naiintindihan mo ba yan? Minsan tanong ng librarian. Hindi pa po, sagot ni Maya, pero pag uulit-ulitin, baka bukas, oo na. Doon nagsimula ang ritual niya. Magbasa, magtanong, mag-sketch, ulitin. Tuwing Sabado, isinasama siya ni Aling Rosa sa hangar. Hindi iyon malaki. Isang gusaling may bakal na tadyang, amoy gasolina at alinsangan ng hapon. May lumang turboprop na minsang ginagamit para sa kargamento ng gulay. Habang si Aling Rosa ay may hawak na mop at timba, si Maya naman ay sumusulyap mula sa anino ng pinto. Ang tindig ng pakpak, ang ikid ng propeller, ang mga bultong kumikislap kapag tinamaan ng aram, lahat iyon ay parang taling sumisilo sa imahinasyon niya. Kapag may mekanikong nagbubukas ng cowling, pasimpleng sumusulyap si Maya sa loob, pinipilit intindihin ang labyrinth ng tubo, wire at piston,
Maya, wag kang lalapit masyado. Saway ni Aling Rosa, hinihila ang mop na parang lambat sa sahig. Opo, Nay, titingin lang po. At sa distansya, natututo siyang makinig. Gaya ng sabi ni Mang Rodel, sa tunog ng makina, sa huni ng hangin, sa mga kwentong dinadala ng bakal. Bahay, eskwela, library, hangar, iyon ang 4 na sulok ng mundo niya. Kapag gabi, sa ilalim ng bumbilyang dilaw na kumukurap, ginagamit niya ang natirang papel sa supot ng harina bilang pahina ng kanyang aklatan sa ulo. Doon niya isinusulat ang mga salitang una niyang natutunan. Lift, drag, thrust, weight. Parang 4 na haligi ng munting bahay nila. Lift, sabi niya minsang habang nakahiga, para bang dasal, ang puwersang bumubuhat. Drag, bulong niya, ang pumipigil. Thrust, ang nagtutulak pasulong. Weight, ang humihila pababa. Kasing totoo ng buhay ang balanse ng 4. May humihila at may bumubuhat. May pumipigil at may nagtutulak. At sa gitna, siya. Anak, bakit ba eroplano ang gusto mo? Tanong ni Aling Rosa, isang gabing natapos na ang laba. Hindi ko po alam ng eksakto. Tugon ni Maya, nakasandal sa pinto. Siguro kasi malayo ang nararating nila. Pero kailangan nilang matutong balansehin ang lahat. Parang tayo. Napangiti si Aling Rosa, kahit halatang pagod. Kung makakapag-aral ka pa, ipagpapatuloy mo iyan. Pero ngayon matulog ka. Maaga pa tayo bukas. Opo, Nay. Paglipas ng mga buwan, natutunan ni Maya hindi lamang ang mga terminong teknikal, kundi ang disiplina. Magbasa kahit walang naguutos. Huminto at umintindi kapag may hindi klaro. At huwag ikahiya ang pagtatanong. Sa eskwela, kapag binigyan sila ng proyektong ano ang gusto mong maging paglaki, ginuhit niya ang eroplano. May tumawa. Pangmayaman iyan, sabi ng kaklase. Anak ka lang ng katulong. Hindi tumugon si Maya. Sa halip, umuwi siya, dumaan sa library, at hinanap ang mga pahinang makapaglilinaw kung paano gumagana ang airspeed indicator at altimeter. Kapag hindi kaya ng utak, hinihintay niya ang kinabukasan. Kapag napagod ang mata, ipinapahinga niya at muling binabalikan. Hindi niya minadali ang sarili at hindi rin siya nagpasilaw sa mga palakpak na wala namang dumating. Sa bawat gabing tahimik, tinatahi niya ang sariling pisi ng pangarap, handang humaba, handang humigpit, at handang putulin kung kinakailangan. Subalit sana, wag. Sa 7 kaarawan pagkatapos pumanaw si Mang Rodel, tumayo si Maya sa tabi ng hangar at pinanood ang lumang turboprop na umangat. Walang seremonya, walang drama, ingay lang ng makina, pag-ugaw ng lupa, at amoy na parang pinaghalong usok at mainit na bakal. Pero sa loob niya, may maliit na pihitan ang umikot. Tay, bulong niya sa sarili, halos hindi lumalabas ang tinig. Marunong pa rin akong makinig. Hindi siya mabilis, pero hindi siya umaatras. Minsan, nagkaproblema sa bayad sa upa. 2 linggo lang po, ma'am, pakiusap ni Aling Rosa sa landlady. Dala ang sobre na kulang ang laman. Tahimik si Maya sa gilid. Hawak ang kahoy na eroplano ni Mang Rodel. Pag-uwi, kumain sila ng lugaw na tinimplahan lamang ng asin. Anak, pasensya na, sabi ng ina. Nay, sagot ni Maya. Hindi po ako nagugutom kapag may binabasa. At totoo iyon. Kumakain ang isip niya sa pagitan ng pahina at pangarap. Kaya kahit kapos, busog siya sa direksyon. Sa hangar, napansin siya minsan ng kuya mekaniko. Di ba ikaw ang anak ni Rosa? Mahilig ka raw tumitig sa makina. Namula si Maya. Opo kuya, titinintingin lang. Tinuro ng mekaniko ang propeller. Pag umiikot ito, wag na wag mong lalapitan, ha? Hindi biro ang sugat nito. Tumango siya at mula nooy mas naging maingat. Doon din niya napansin kapag papalubog ang araw, nag-iiba ang tunog ng hangin sa loob ng gusali. Humuhuni ito na parang lumang radyo at ang mga anino ng pakpak ay lumalakad sa sahig na parang higanteng kamay na tumatapik sa balikat. Sa bawat pagbisita, parang may bagong lihim na ibinubulong ang hangar. Hindi tungkol sa alamat o mahika, kundi tungkol sa kung paano talagang gumagana ang mundo. Sa mga alaalan iyon, dahan-dahang humubog si Maya.
Hindi siya bumubuelo para tumalon sa hindi makatotohanang pangarap. Sa halip, isa-isang baitang, pag-ibig sa pagbabasa, paggalang sa makina, pakikinig sa tunog, at pag-unawa sa balanse. At sa pag-angat ng eroplano, hindi siya nangarap lumipad agad. Nangarap muna siyang makaunawa dahil alam niyang kapag dumating ang panahong kailangan, ang pag-angat ay magiging bunga lamang ng mahabang pakikinig at masusing pagkatuto. At doon nagtatapos ang unang kabanata ng kanyang pinagmulan. Anak ng katulong, anak ng mekaniko, anak ng hangar at lubrari, walang palamuti, walang milagro, tanging pagtitiga at pagdinig sa mga tunog ng mundong mekanikal at pang-araw-araw. Sa mga susunod na taon, lalawak ang kanyang mundo. Ngunit dito, sa simula, sapat na ang pangakong hindi niya bibitiwan ang sariling pisi, kahit humangin, kahit humila pababa ang bigat. Sapagkat minsan, ang pinakamatibay na paglipad ay hindi nagsisimula sa pagtalon, kundi sa pagkatutong makinig. Matapos ang ilang taong pagtitiis sa maliit nilang inuupahan, dumating ang pagkakataon na nahanap ni Aling Rosa ang mas matatag na trabaho. Isang full-time na kasambahay sa malaking mansyon ng pamilya Sevilla, ang may-ari ng kilalang airline sa bansa. Malayo ang pagitan ng kanilang dating tirahan at ng mansyon. Ngunit tiniis ni Maya ang lahat. Sa unang sulyap pa lang, parang ibang mundo ang kanilang nilakaran. Malalawak na damuhan, mga kotseng imported na nakaayos sa garahe, at bahay na may haliging marmol na tila hindi natitinag. Rosa, dito ka natitira sa servants' quarters, wika ng matandang mayordoma. Maaari mong isama ang anak mo, pero siguraduhin mong hindi siya sagabal sa mga gawain. Tumango si Aling Rosa, mahigpit ang hawak sa kamay ng anak. Si Maya naman, paikot-ikot ang mata, pinagmamasdan ang mga chandelier na kasing laki ng kanilang dating silid at ang hagdang marmol na parang sa mga pelikula lamang niyang nakikita. Ngunit hindi nagtagal, naramdaman ni Maya ang bigat ng paninirahan doon. Ang mga anak ng among si Don Armando Sevilla, lalo na ang panganay na si Claudia, ay laging nakataas ang kilay tuwing makakasalubong siya. Siya ba ang anak ng katulong? Bakit parang lagi siyang nakatingin-tingin? Maririnig niyang bulong ni Claudia sa mga kaibigan. Minsan, habang naghahanda ng mesa ang kanyang ina, pinilit siyang lapitan ni Claudia. Alam mo, Maya, pwede kang maging kaibigan ko kung magpapanggap kang wala kang ina rito. Nakakahiya kasi, anak ka ng yaya. Hindi siya sumagot. Tanging titig sa sahig ang naging depensa niya. Sa ganoong mga pagkakataon, natutunan ni Maya ang tahimik na pamumuhay. Sa halip na makipagsabayan o sumagot ng masakit, pinili niyang maging tagamasid. Nakaupo siya madalas sa gilid ng malalaking silid-aklatan ng Sevilla. Habang abala ang pamilya sa kanilang hapunan o pagtitipon, madalas ay nakapasok siya roon upang maghintay sa kanyang ina. Doon natagpuan niya ang kayamanang higit pa sa marmol at ginto. Ang mga lumang koleksyon ng magasin at libro tungkol sa eroplano, aviation history at mga pahayagang galing sa ibang bansa. Isang gabi, habang naglilinis ng baso si Aling Rosa, natagpuan niya ang anak na nakaupo sa gilid ng carpet. Binabasa ang isang makapal na magasin na may pamagat na Wings of Tomorrow. Maya, baka makita ka ng amo, magalit sila. Bulong ng ina, halatang nag-aalala. Ngunit mumiti lang si Maya. Nay, hindi naman po ako nang hihiram. Tinitingnan ko lang. Ang dami po palang uri ng eroplano. May pangkargamento, may pampasahero, may pangdigma. Ang dami nilang kwento. Napabuntong hininga si Aling Rosa. Anak, sana'y hindi ka lang magtapos sa pagtingin. Pero alam mo naman, mahirap ang buhay. Ngunit sa likod ng tinig na iyon, ramdam ni Maya ang pagbibigay ng ina ng tahimik na pahintulot. Sapagkat sa bawat paina ng librong hawak niya, nabubuhay muli ang mga salitang iniwan ng kanyang ama. Makinig ka sa makina. Kahit na madalas siyang gawing biro ng mga anak ng amo, hindi siya napinad.
May pagkakataon na nahuli siya ni Don Armando mismo, nakasilip sa bintana ng opisina kung saan nakalagay ang mga blueprint ng eroplano. Ano ang ginagawa mo rito? Malamig na tanong ng lalaki. Suot ang kanyang barong at may hawak na baso ng alak. Pasensya na po sir, sagot ni Maya, nanginginig. Gusto ko lang po sanang makita ang mga guhit ng eroplano. Napakunot ang noo ng lalaki. Blueprint ito, hindi laruan. Lumabas ka na. At mabilis siyang umalis. Ngunit ang imahe ng mga guhit ay nanatili sa kanyang alaala. Sa bawat gabing nagbabalik si Maya sa kanilang maliit na kwarto sa servants' quarters, dala-dala niya ang mga imaheng iyon. Ginuhit niya sa papel na pinulot mula sa basurahan. Pakpak, buntot, makina. Maingat siyang gumuhit para bang bawat linya ay may kahulugan. Sa murang edad, malinaw na sa kanya ang isang bagay. Isang araw matututunan niyang paliparin ang mga makinam iyon. Hindi madaling manirahan sa mansyon. Lagi siyang nasa pagitan ng dalawang mundo. Ang marangyang hapagkainan ng Sevilla at ang simpleng hapunan nila ng kanyang ina sa isang maliit na kwartong kulam sa hangin. Ngunit natutunan niyang huwag magselos. Sa halip, natutunan niyang gamitin ang kanyang pagmamasid. Ang mga batang mayayaman ay nagkukwento ng mga biyaheng sakay ng eroplano ng mga lugar na napuntahan nila. Tahimik siyang nakikinig. Iniipon ang bawat detalye. Iniisip na parabang nandoon din siya. Minsan si Claudia mismo ang nakapansin sa kanya habang nakikinig. Gusto mo rin bang makarating sa Paris? Huwag kang mangarap. Hindi iyon para sa katulad mo. Ang mga salitang iyon ay parang tinik sa lalamunan ni Maya. Ngunit sa halip na masaktan ng labis, tinikom niya ang kanyang pangarap, itinago sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Sa halip na magpaliwanag, tumingin siya sa langit sa labas ng bintana ng mansyon at pabulong na nagsabi, darating din ang panahon, at doon unti-unting lumalim ang kanyang pangarap. Ang mga libro't magasin na patagong binabasa, ang mga blueprint na sinulyapan at ang mga kwento ng mga batang Sevilla tungkol sa kanilang biyahe, lahat iyon ay naging gasolina ng kanyang pag-asa. Sa mansyon kung saan madalas siyang hamakin, doon rin pala sisibol ang binhi ng pangarap na balang araw, siya mismo ang magiging dahilan ng pag-angat ng isang eroplano. Habang tahimik na natutulog si Aling Rosa isang gabi, naglakad si Maya papunta sa maliit na bintana ng kanilang silid. Mula roon, tanaw niya ang ilaw ng paliparan sa malayo, kumikislap-kislap na parang mga bituin na bumaba sa lupa. Balang araw nay, bulong niya, hindi lang ako manunood, ako mismo ang magpapalipad. Sa katahimikan ng gabing iyon, habang ang buong mansyon ay abala sa sariling mundo ng karangyaan, isang batang babae ang nagtataglay ng lihim na pangarap. Isang pangarap na hindi pwedeng nakawin ng kahit anong pang-aapi, sapagkat sa bawat pahina ng librong nabasa, sa bawat blueprint na nasilayan, at sa bawat insultong narinig, lalo lamang niyang napagtanto, ang paglipad ay hindi lamang para sa mayayaman, kundi para sa sino mang may lakas ng loob na mangarap at magsikap. Lumipas ang ilang buwan sa mansyon ng Sevilla at unti-unti nang nasanay si Maya sa mga mata ng panghuhusga at buluman ng mga anak ng amo. Ngunit isang araw, may dumating na bisita, hindi ordinaryo, kundi anak ng kapatid ni Don Armando, si Lucas Sevilla, isang binatilyo na halos kaedad ni Maya. Siya'y anak ng isang kapitan ng eroplano na lumilipad para mismo sa airline ng kanilang pamilya. Hindi tulad ni Claudia na laging may matalim na dila, si Lucas ay mas tahimik, mas maingat sa pananalita. Nakilala siya ni Maya sa hardin habang abala siyang nagdidilig ng mga halaman, utos ng hardinero. Ikaw ba si Maya? Anak ka raw ng katulong dito. Magalang na tanong ng binata. Napayuko siya, akala'y isa na namang pang-api. Ngunit nagulat siya nang ngumiti ito. Sabi ng papa ko, magaling kang magbasa ng mga libro tungkol sa eroplano? Totoo ba? Unti-unti siyang tumango at mula roon, nagsimula ang kakaibang pagkakaibigan. Si Lucas ang unang nagturing kay Maya bilang tao, hindi bilang anino ng kanyang ina. Sa tuwing may bakasyon ito, sinasamahan siya sa bakuran at nag-uusap sila tungkol sa mga eroplano. Alam mo ba, sabi ni Lucas isang hapon,
Ang papa ko may access sa training simulator ng airline. Parang video game, pero totoo. Inuruan na niya ako ng basic. Nagningning ang mga mata ni Maya. Simulator? Yung ginagamit ng mga piloto para mag-practice? Tumango si Lucas. Oo, gusto mo bang makita? At dumating ang araw na pinakaasam ni Maya. Linggo iyon, at kasama si Lucas, lihim silang pumasok sa maliit na gusali sa loob ng compound kung saan nakatago ang training simulator. Hindi iyon parang laruan na nakikita niya sa mga computer shop. Ito ay isang makinaryang halos kasing laki ng silid-aralan, may kumpletong panel ng mga ilaw, pindutan, at manibela na kahawig ng nasa cockpit ng tunay na eroplano. Nanlaki ang mata ni Maya. Pakiramdam niya'y pumasok siya sa isang panaginip. Ako muna, wika ni Lucas. Naupo sa pilot seat at pinindot ang ilang switch. Umilaw ang panel at parang tunay na umandar ang makina. Ganito ang basic take-off. Inikot niya ang manibela, kumalabog ang tunog ng makina mula sa speaker, at unti-unting tumaas ang virtual horizon sa screen. Pinagmasdan ni Maya ang bawat kilos, sinisimsim ang bawat detalye. Maya, gusto mo bang subukan? Tanong ni Lucas pagkaraan ng ilang minuto. Natigilan siya. Pwede ba? Hindi ba bawal? Sikreto lang natin ito, tugon ng binata, nakangisi. Dahan-dahan siyang naupo sa pilot seat. Ang kanyang mga kamay nanginginig ng hawakan ng manibela. Relax lang, sabi ni Lucas. Isipin mong naglalaro ka lang ng laruan mong eroplano. Huminga siya ng malalim, saka pinindot ang power. Kumalabog muli ang tunog ng makina at nang ibinaba niya ang throttle, gumalaw ang virtual na eroplano sa runway. Steady, steady lang, bulong ni Lucas. Inikot niya ang manibela ng kaunti at sa kanyang gulat, maayos nang nailagay ang eroplano sa gitna ng daan. Nang umabot sa take-off speed, dahan-dahan niyang hinila ang manibela. Unti-unting umangat ang screen, lumipad ang eroplano. Nanigas si Maya, halos hindi makapaniwala. Ang galing mo, sigaw ni Lucas. First time mong humawak niyan, pero ang smooth ng take-off mo. Hindi niya maipaliwanag kung paano, ngunit parang natural lamang sa kanya ang bawat galaw. Parang bumabalik sa isip niya ang lahat ng kanyang binasa tungkol sa lift at thrust, ang mga diagram ng pakpak at ang balanse ng hangin. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, bumukas ang pinto. Pumasok si Kapitan Sevilla, ang ama ni Lucas. Anong ginagawa niyo rito? Sigaw ng lalaki. Ikinabigla nilang dalawa. Pa, tinuturuan ko lang si Maya, paliwanag ni Lucas. Nanginginig ang tinig. Lumapit ang kapitan. Nakakunot ang noo. Tumingin kay Maya na nakaupo pa sa pilot seat. Ikaw, anak ka ng katulong. Hindi ka dapat nandito. Pinilit bumangon ni Maya. Halos mahulog ang headset. Pasensya na po, sir. Ako po ang may kasalanan. Pinilit ko lang pong makita. Ngunit bago pa siya makalabas, napansin ng kapitan ang flight data sa screen. Ikaw ba ang nag-take off nito? Tanong niya, nanlilisik ang mga mata. Opo, mahina niyang sagot. May katahimikan. Tiningnan siya ng kapitan mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay napailing. Magaling, pero wag mong uulitin. Hindi ito laruan at hindi para sa tulad mo. Sa isang iglap, bumagsak ang mundo ni Maya. Kaninang sandali lamang, pakiramdam niya'y lumilipad siya. Ngayon, tila pinutol ang kanyang mga pakpak. Tahimik siyang lumabas ng simulator room. Kasunod si Lucas na halatang nahihiya. Pasensya ka na, Maya, sabi nito. Alam king kaya mo, pero hindi talaga nila maintindihan. Ngunit sa kabila ng pagkadurog ng puso, may naiwan kay Maya na mas matibay. Ang alaala ng unang paghawak niya sa manibela, ang pakiramdam ng pag-angat ng eroplano kahit virtual lamang. Sa kanyang isipan, malinaw ang sagot. Kaya niyang matuto, kaya niyang lumipad. Pagbalik sa servants' quarters, nakatulala siya sa dingding. Pumasok ang kanyang ina, dala ang labahin. Anak, bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Aling Rosa. Tumingin siya sa ina, pinilit ngumiti. Nay, wala po. Basta, isang araw kahit anong sabihin nila, makakapagpalipad din ako ng eroplano. At doon nagsimulang umusbong ang panibagong apoy sa puso niya.
alam niyang hindi siya basta bata lamang na nakikialam. Alam niya sa sarili na may kakayahan siya kahit anong gawin ng mundo para maliitin siya. Sa unang pagkakataon, nakita niya kung ano ang pakiramdam ng lumipad. At iyon ang hindi kailanman kayang burahin ng kahit anong salita ng pangmamaliit. Nagsimulang pumasok si Maya sa isang paaralang malapit sa bayan. Hindi ito pribadong paaralan ng mga anak ng mayayaman, kundi isang public school na may halong iba't ibang uri ng estudyante. Ngunit dahil nakatira siya sa mansyon ng Sevilla at kilala ng marami ang kanyang ina bilang kasambahay, mabilis siyang naging tampulan ng tukso. Sa unang linggo pa lang, habang nakaupo siya sa likod ng silid, biglang nagsalita ang isa sa mga kaklase. "Oy, siya yung anak ng yaya ng Sevilla, di ba? E di parang kasambahay na rin siya?" Tawanan ng buong klase. Hindi siya kumibo. Nakayuko lamang at pilit nilulunok ang kirot. Isang beses tinapik siya sa balikat ni Claudia, na paminsan-minsan ay dumadayo rin sa paaralan para mang-asar. "Alam mo, Maya," ani Claudia sa harap ng iba, "pwede ka ring maging piloto, pero piloto ng walis." Malakas na halakat ang sumunod at para bang bumagsak ang langit sa mga tainga ni Maya. Umuwi siyang luhaan, ngunit pinilit niyang itago ang iyak bago makita ng ina. Ngunit hindi nakalusot kay Aling Rosa. "Anak, bakit namumugto ang mata mo?" tanong nito habang nag-aayos ng mga uniform na lalabhan. "Nay, wala po. Baka po hindi ko na kaya mag-aral. Lagi nila akong tinutukso. Lagi nilang sinasabi na wala akong mararating." Umupo si Aling Rosa sa tabi ng anak. Hinawakan ang kamay nito. "Maya, nakikinig ka ba? Ang sabi ng tatay mo noon, huwag kang matakot makinig sa makina. Ganoon din sa tao. Pakinggan mo lang kung totoo, pero kung paninira lang, itapon mo. Anak, hindi kita pinapakahirap para sumuko." Napatahimik si Maya. Sa gabing iyon, habang nakahiga, paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ng ina. Kaya kinabukasan, kahit mabigat ang paa, pumasok pa rin siya. Doon niya napagtanto ang isa pang mahalagang bagay. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa mga mapanghusga. Gumawa siya ng maliit na modelo ng eroplano gamit ang kahoy at papel, sinamahan ng simpleng paliwanag tungkol sa aerodynamics. Hindi man kumpleto at perpekto, nakita ng guro ang kanyang pagsusumikap. "Maya, mahusay ito. Hindi lahat ng bata ay kayang mag-isa. Ituloy mo lang ang pagkahilig mo." Sa unang pagkakataon, nakarinig siya ng papuri mula sa labas ng kanyang pamilya. Ngunit hindi rito natatapos ang mga pang-aapi. Sa pasilyo, may mga nagsusulat pa sa kanyang notebook ng Yaya's Kid. Minsan, tinago ang kanyang baon. Sa lahat ng ito, natutunan niyang huwag palaging umiyak. Natutunan niyang maging tahimik na tulad ng lagi niyang ginagawa sa mansyon. Maging tagamasid. At dahil dito, nagkaroon siya ng kakaibang lakas. Ang kakayahang matuto ang mag-isa. Tuwing wala siyang pera para sa project, tumatakbo siya sa public library. Doon, libre ang paggamit ng ilang lumang computer na may mabagal na internet. Kahit mabagal, sapat para makabasa ng mga artikulo tungkol sa eroplano, physics, at kahit mga simpleng video ng take-off at landing. Madalas, nakayuko siya sa keyboard, nagtatala ng mga mahahalagang termino at diagram. Hindi niya iniintindi kung nauuna o nahuhuli siya sa klase. Ang mahalaga, natututo siya. Minsan ay nahuli siya ng librarian. "Bata, gabi na. Sarado na kami." Mabilis niyang tinupi ang kanyang mga notes, halaang nagmamadali. "Pasensya na po, tita. Hindi ko po namalayan ang oras." Napailing ang librarian. Ngunit ngumiti. "Kung ganyan kakasipag, malayo ang mararating mo." At iyon ay naging maliit kunit makabuluhang patunay kay Maya na may nakakita rin ng kanyang pagpupursige. Sa mga sumunod na taon, unti-unti niyang naitayo ang disiplina sa sarili. Bumangon ng maaga, nag-aral bago pa man dumating ang guro, at nagsanay ng sarili niyang paraan ng pag-aaral. Hindi na niya ininda ang biro ng mga kaklase.
Dahil alam niyang ang bawat pahina ng librong binasa at bawat artikulong pinagsikapan niyang intindihin ay parang hakbang papalapit sa kanyang pangarap. Sa isang gabing malamig, nagkwento siya sa kanyang ina habang sabay silang kumakain ng tinapay. "Nay, minsan naiisip ko, paano kung hindi na ako magtapos? Parang imposibleng abutin ang pangarap ko." Tumingin si Aling Rosa sa kanya, seryoso ang mga mata. "Anak, hindi mo kailangan ng luho para matuto. Ang tatay mo, mekaniko lang, pero nakagawa ng mga bagay na hindi kaya ng iba. Ikaw, kahit anak ka ng yaya, may utak at puso ka. At tandaan mo, mas matibay ang taong natutong magsarili kaysa sa taong binibigyan lang lahat." At iyon ang naging sandata ni Maya, sariling pagsusumikap. Ang bawat insulto, ginawa niyang gasolina. Ang bawat tawa ng iba, ginawa niyang ingay na natutunan niyang i-shut off. Gaya ng ingay ng makina na alam niyang may problema. Hindi man siya mayaman, hindi man siya galing sa kilalang pamilya, ngunit natutunan niyang pagkatiwalaan ang sariling kakayahan. Sa bawat araw na dumadaan, mas lumalakas ang kanyang loob. Alam niyang hindi siya maaaring manatili sa ilalim ng anino ng mansyon o ng mapanghusgang lipunan. At sa kabila ng lahat ng pang-aapi at hadlang, may isang bagay na malinaw kay Maya. Hindi niya hahayaang manatili siyang anak ng yaya lamang sa mata ng iba. Dumating ang isang araw na puno ng excitement para sa buong klase ni Maya. Isang field trip sa malapit na airfield. Mula pa lang sa pagbanggit ng guro, hindi na siya mapakali. Ito na ang pagkakataon niyang makita ng mas malapitan ang mga eroplano, hindi na lamang mula sa malayo o sa mga pahina ng librong kanyang binabasa. Habang nakasakay sa lumang bus na naghatid sa kanila, ang mga kaklase niya ay abala sa tawanan at kwentuhan tungkol sa mga paborito nilang artista. Si Maya, nakatingin lang sa bintana, sinusundan ng mga mata ang bawat eroplano na dumaraan sa himpapawid. May ngiti sa kanyang labi na hindi mapawi. "Excited ka masyado, ano?" Tukso ng isa niyang kaklase. "Baka isipin nila, gusto mo nang maging piloto kahit anak ka lang ng yaya." Nagtawanan ng iba, pero nanahimik si Maya. Hindi siya sumagot. Pagdating nila sa airfield, sinalubong sila ng isang guide na naka-uniform. "Mga bata, welcome. Dito nyo makikita ang iba't ibang bahagi ng eroplano at kung paano ito gumagana." Ang mga estudyante nagsisigawan sa tuwa. Isang eroplano na may lumang modelo ang itinuro sa kanila. Ito, ginagamit pa rin para sa basic training. Safe ito, pero minsan, nagkakaproblema sa ilang parte dahil sa kalumaan. Habang abala ang lahat sa pagkuha ng litrato, napansin ni Maya ang piloto na tila nahihirapan sa pagbukas ng isang side door ng eroplano. Pinipilit ng lalaki ang hawakan, ngunit ayaw talagang bumukas. "Sir, may problema po ba?" Tanong ng guro nila. "Wala naman, maliit na sira lang ito. Minsan nagja-jam ang lock mechanism." Paliwanag ng piloto, halatang naiirita. Sinubukan din ng isa pang mekaniko, ngunit hindi pa rin bumukas. Napatigil si Maya. Sa kanyang alaala, nabasa niya sa isang manual sa library ang tungkol sa emergency release mechanism ng ilan lumang eroplano. Tumibok ng malakas ang puso niya, ngunit alam niyang hindi siya dapat basta sumingit. Anak lang siya ng katulong, at estudyante pa. Subalit nang makita niyang nag-aalala na ang guro at nagsisimula ng mawalan ng pasensya ang piloto, nagpasya siyang magsalita. "Sir, mahina ngunit malinaw ang kanyang tinig. Baka po pwedeng iangat muna ng kaunti ang handle, sabay itulak papasok bago hilahin." Nabasa ko po na minsan ganoon ang ginagawa kapag jammed ang ganitong modelo. Nagulat ang lahat. "Ano raw?" Bulong ng isang kaklase. Nagpapakatalino na naman, halakhakan ng sumunod. Ngunit tumingin ang piloto kay Maya, bahagyang nagtaas ng kilay. "At saan mo naman nabasa iyon, iha?" Tanong nito, hindi makapaniwala. Sa lumang manual po sa library. Ganoon daw po ang teknik kapag naglo-lock ang mekanismo. Sagot niya, nanginginig ang kamay. Sandali siyang tinitigan ng piloto. Bago niya sinubukan ang sinabi ng bata, maingat niyang iniangat ang hawakan,
itinulak ng kaunti at saka dahan-dahang hinila palabas. Sa gulat ng lahat, bumukas ang pinto na parang wala lang. Nagkaroon ng katahimikan. Tumikhim ang piloto, nakangiting bahagya. Well, mukhang tama. Lumingon siya sa guro. Matagal na akong lumilipad, pero bihira ang batang may ganitong atensyon sa detalye. Nabigla ang guro at napatingin kay Maya. Tila ngayon lang nakita ang kanyang kakayahan. Ngunit sa likod, maririnig pa rin ang mga bulong ng kanyang mga kaklase. Nakataon lang iyon. Nagbasa lang siya ng librong hindi naman niya naiintindihan. Anak pa rin siya ng yaya. Ngunit sa puso ni Maya, may kakaibang init na dumaloy. Sa unang pagkakataon, ang kaalaman na galing sa kanyang mga librong binasa ng palihim at sa oras na ginugol sa library ay may konkretong patunay. Totoo pala na may silbi ang lahat ng paghihirap niya sa pagbabasa at pag-aaral ng mag-isa. Nang matapos ang field trip, lumapit ang piloto sa kanya bago sila sumakay ng bus. Maya, di ba? Tanong nito. Tumango siya. Nagulat na kilala pala siya ng lalaki. Huwag mong sayangin ang talino mo. Ituloy mo lang ang pagbabasa at pagsasanay. Sa larangan namin, mas mahalaga ang disiplina at kaalaman kaysa sa pangalan. Bahagyang napangiti si Maya at tumamo. Pagbuwi nila, ikinuwento niya agad sa kanyang ina ang nangyari. Habang naglalabas si Aling Rosa, nakikinig ito, nakangiti at napapailing. Anak, proud ako sa iyo. Kita mo, hindi mahalaga kung sino ang magulang mo. Ang mahalaga, anong kaya mong gawin. Napayakap si Maya sa kanyang ina. Nay, para ngayon lang ako naniwalang may pag-asa talaga ako makarating sa pangarap ko. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, hindi nagbago ang tingin ng karamihan sa kanya. Sa eskwela, siya pa rin ang anak ng yaya. Sa mansyon, siya pa rin ang batang tahimik na tagamasid. Ngunit para kay Maya, sapat na ang napatunayan niya sa sarili. Kaya niyang mag-isip, kaya niyang mag-ambag, at higit sa lahat, kaya niyang tumayo sa gitna ng mga taong hindi naniniwala sa kanya. At mula sa maliit na insidenteng iyon sa airfield, lalong tumibay ang kanyang pangarap na balang araw, hindi na siya basta manunood ng eroplano, kundi siya mismo ang magiging dahilan kung bakit ito lilipad ng ligtas. Matapos ang insidente sa airfield kung saan siya pinuri mismo ng piloto, tila may bagong pintuan na bumukas sa puso ni Maya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi sayan ang mga gabing pinupuyat niya sa pagbabasa, hindi sayan ang oras sa library, at higit sa lahat, hindi siya dapat mahiya sa pangarap niya. Kaya simula noon, mas naging masigasig siyang magtungo sa public library tuwing walang klase. Madalas bitbit niya ang lumang bag na puno ng papel na ginupit mula sa mga lumang notebook at ballpen na halos wala ng tinta. Doon, isa-isang binubuklat ni Maya ang makakapal na manual tungkol sa mga eroplano. Kahit mahirap intindihin ang mga diagram at termino, hindi siya sumusuko. Lift, drag, thrust, weight. Paulit-ulit niyang isinusulat. Inuhugot ang mga kahulugan mula sa konteksto. Kung minsan, nagkakamali siya sa paliwanag sa sarili. Ngunit binabalikan niya ito hanggang magtugma ang lahat. Bata, lagi ka na lang nandito? Hindi ka ba napapagod? Minsang tanong ng librarian, sabay abot ng lumang manual na hindi pa niya nababasa. Ngumiti si Maya. Hindi po ako napapagod kapag ito ang binabasa ko. Parang naiintindihan ko ang mundo. Napailing ang matanda, ngunit hindi maitago ang ngiti. Alam niyang kakaiba ang batang ito. Habang patuloy sa pagbabasa, naisip ni Maya na kailangan niyang subukan ang natutunan niya sa aktwal na bagay. Kaya't kahit kapos sa pera, nagdesisyon siyang mag-ipon. Mula sa maliit na baong natitira, iniipon niya ang parya. Minsan, nag-aalok pa siya ng paglalaba ng damit ng ibang kasambahay kapalit ng kaunting dagdag. Ilang buwan ang lumipas bago siya nakatipon ng sapat para makabili ng murang remote-controlled plane sa isang tiangge sa bayan. Ang laruan ay hindi bago, may gasgas at sira ang pintura. Ngunit para kay Maya, para na itong tunay na eroplano.
Sa tuwing tapos na ang lahat ng gawain ng kanyang ina, pumupunta siya sa bakanting lote malapit sa mansyon upang doon subukan ang eroplano. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito napalipad ng maayos, bumagsak agad sa damuhan. Ngunit hindi siya nawalan ng loob. Siguro mali ang anggulo ng paglipad, bulong niya sa sarili, binabalikan ang mga diagram na nabasa niya sa library. Muli niyang sinubukan. Kinontrol niya ng dahan-dahan at sa pagkakataong iyon, umangat ang maliit na eroplano ng ilang segundo bago muling bumagsak. Napasigaw siya sa tuwa. Nay, lumipad siya kahit saglit lang. Tumakbi siya pabalik sa quarters upang ipakita sa ina ang laruan. Ngumiti lang si Aling Rosa, bagamat kita sa mga mata nito ang pag-aalala. Anak, huwag kang masyadong umasa. Masakit kapag bumagsak. Gunit mumiti si Maya, yakap ang eroplano. Nay, kahit bumagsak, pwede ko namang subukan ulit. Habang ang ibang bata ay naglalaro ng habulan o text games, abala si Maya sa eksperimento. Pinag-aaralan niya ang tamang pag-adjust ng propeller, kung paano pipindutin ang kontrol para hindi agad bumagsak. Sa bawat pagkakamali, nagsusulat siya ng notes. Masyadong mabilis equals crash. Kailangan steady. Ginawa niyang parang maliit na laboratorio ang bakanting lote. Kung minsan, pinagtatawanan siya ng ibang kabataan. Ang weird mo, Maya. Habang kami naglalaro, ikaw nakikipag-usap sa laruan mong eroplano. Ngunit hindi siya natinag. Hindi lang to laruan, tugon niya. Ito ang magiging simula. Dumating ang isang hapon na maayos na niyang napalipad ang eroplano sa loob ng ilang minuto. Ang maliliit na bata sa paligid ay napahanga, pumalakpa. Ate Maya, parang totoong eroplano, sabi ng isa. Napangiti siya at pakiramdam niya'y kahit sadlit, siya ay naging piloto na rin. Sa mga sumunod na buwan, mas lumalim pa ang kanyang pag-unawa sa prinsipyo ng aerodynamics. Napansin niya na kapag mahangin, mas mahirap kontrolin ang laruan. Tulad ng binasa niya tungkol sa turbulence. Kung masyadong mataas ang anggulo, bumabagal ang eroplano at bumabagsak katulad ng tinatawag na stall. Unti-unti, hindi na lamang ito pawang pagbabasa kundi praktikal na karanasan. Isang gabi, habang nagkukwento siya sa ina, hindi niya maitago ang saya. Nay, alam niyo ba? Parang nararamdaman ko na talaga kung paano lumipad ang eroplano. Kapag mali ang timpla, bumabagsak siya. Pero kapag tama ang balanse, lumilipad siya ng matatag. Tahimik lang si Aling Rosa, tinitingnan ng anak na tila nakikita niya ang kinabukasan. Kung iyan ang nagpapasaya sa'yo, anak, ipagpatuloy mo, pero huwag mong kalimutan. Mahirap ang mundong ginagalawan mo. Ngunit para kay Maya, malinaw na ang landas. Hindi na lamang ito basta pangarap ng isang bata. Unti-unti itong nahuhubog bilang isang misyon. Habang ang iba ay abala sa pansamantalang laro, siya ay abala sa pagtuklas ng prinsipyong magdadala sa kanya sa hinaharap. At sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang nadarama na ang kanyang maliit na remote-controlled plane ay hindi lang laruan. Ito ang magiging unang pakpak ng kanyang pag-angat tungo sa tunay na himpapawid. Dumating ang panahong unti-unti nang bumabagsak ang katawan ni Aling Rosa. Sa mga taon ng walang humpay na paglilinis, pagbubuhat at pagpupuyat sa mansyon, nagsimulang sumakit ang kanyang dibdib at madalas ay inaatake ng matinding ubo. Isang gabi, habang abala si Maya sa pagsusulat ng kanyang notes tungkol sa aerodynamics, bigla niyang narinig ang malakas na pag-ubo ng ina mula sa kabilang higaan. Nay! Dali-daling lumapit si Maya. Hawak ang maliit na baso ng tubig. Nanginginig ang kamay ng ina, halos hindi na makakilos. Dinala nila ito sa health center kinabukasan. Overfatigue at pulmonya, sabi ng doktor. Kailangan niyang magpahinga. Huwag munang masyadong mabibigat na trabaho. Ngunit paano? Ang kita ni Aling Rosa ang tanging bumubuhay sa kanila. Kinailangan ni Maya na gumawa ng desisyon. Kinabukasan, kinausap niya ang guro niya sa paaralan. Ma'am, pwede po ba akong mag-working student? Kahit po maglinis ng classrooms para may dagdag bayad?
Tumango ang guro na matagal lang humahanga sa kanyang pagsusumikap. Maya, alam kong mabigat para sa isang estudyante, pero kung kakayanin mo, tutulungan ka namin. At mula noon, naging dalawa ang mundo ni Maya, ang eskwelahan at ang trabaho. Sa umaga, umapasok siya bilang estudyante. Sa hapon at gabi, tumutulo siya sa paglilinis ng silid-aralan at minsan pati sa maliit na hangar kung saan siya unang natutong humanga sa eroplano. Kapalit ng ilang baryan sahod, nakatulong siya sa gamot ng kanyang ina. Ngunit hindi iyon madali. Isang hapon sa hangar, habang pinupunasan niya ang langis sa sahig, narinig niya ang tawanan ng ilang empleyado. "Tingnan mo si Maya, anak ng yaya, naglilinis dito para lang may pambili ng gamot. Baka iniisip niyang pagliliparin niya rin itong mga eroplano kapag nalinis niya ng husto." Halakhak ang sumunod. Napayuko si Maya. Naramdaman ang init ng kahihiyan sa kanyang pisngi. Ngunit sa halip na umiyak, pinisil niya ang basahan sa kamay at nagpatuloy sa pagpupunas. Sa isip niya, hindi ito kahihiyan kundi hakbang. Pagkatapos ng trabaho, pinagmamasdan niya mula sa malayo ang mga piloto na palabas ng opisina ng airline. Malinis ang uniforme, tuwid ang tindig, disiplinado sa bawat kilos. Para kay Maya, hindi lamang sila mga taong nagmamaneho ng eroplano. Sila ay larawan ng tapang at disiplina. Isang araw, nang may dumaan na kapitan, nakilala ng lahat. Napansin siyang nakatingin. "Bata, bakit ganyan ang titig mo?" tanong ng lalaki, nakataas ang kilay. Nagulat siya at dali-daling yumuko. "Pasensya na po, sir. Wala po." Ngunit sa loob niya, nais niyang sabihin, "Gusto ko pong maging katulad niyo." Sa mga gabing pagod na siya sa pag-aaral at trabaho, pinagmamasdan niya ang ina na natutulog, payat ngunit mas kalmado kaysa dati. Alam niyang hindi pwedeng masayang ang sakripisyo ng kanyang ina. Kaya kahit anong pagod, hindi niya hinayaang mawala ang apoy sa kanyang puso. "Lalaban ako, Nay," bulong niya habang nakatingin sa maliit na laruan niyang eroplano. Minsan naupo siya sa tabi ng kanyang kaibigan na si Lucas. "Maya, bakit pa pinahihirapan mo ang sarili mo? Ang hirap ng buhay na pinili mo." Tumingin siya kay Lucas, seryoso ang mga mata. "Hindi ko pinili ang hirap, Lucas, pero pinili kong huwag sumuko. Kung titigil ako ngayon, paano na si nanay? Paano na ang pangarap ko?" Napatahimik si Lucas. Napansin ang bigat ng determinasyon ng kaibigan. Ang mga susunod na buwan ay lalo pang sumubok kay Maya. Dumating ang pagkakataon na halos wala na silang pambili ng bigas. Tumutulong siya magbenta ng kakanin sa palengke tuwing Sabado. Kahit ang mga kamay niya ay puno ng kalyo at amoy mantika, hindi niya iniwan ang mga libro at notebook niya tungkol sa flight mechanics. Sa bawat libreng sandali, nag-aaral pa rin siya. Hindi man siya pinapansin ng karamihan, nagsilbing inspirasyon sa kanya ang mga piloto na araw-araw niyang nakikita. Tuwing makikita niya silang dumaraan, nakatayo ng diretsyo, tila walang pagod sa muka. Iniisip niya kung gaano katindi ang hirap at disiplina na kanilang dinaanan para marating iyon. At doon lalo siyang humanga, hindi lamang sa ideya ng paglipad, kundi sa mismong landas ng pagiging piloto. Hindi lang panabasta pangarap ang pagiging piloto. Bulong niya isang gabi habang nakaupo sa ilalim ng poste ng ilaw. Isa pala itong laban ng disiplina, laban ng tibay ng loob, laban ng hindi pagsuko. At sa puso niya, alam niyang iyon mismo ang laban na araw-araw niyang pinipili. Kahit na pinagtatawanan siya, kahit na pinapasan niya ang bigat ng buhay, hindi siya bumitiw. Pagkus, ginawa niyang gabay ang bawat sakit at kahihiyan para mas tumibay. Sa mga oras na iyon, unti-unti nang nahuhubog ang isang batang babae, hindi lang bilang anak ng isang katulong, kundi bilang isang tao na handang harapin ang himpapawid, hindi lamang para lumipad, kundi para ipakita sa mundo na kahit galing sa lupa ng hirap, maaaring umangat sa taas ng pangarap. Isang hapon, matapos ang kanyang part-time sa hangar, nakaupo si Maya sa gilid ng runway.
Pinagmamasdan ang paglubog ng araw habang dumaraan ang mga eroplano. Napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo rin sa bangko, hawak ang lumang sombrero at tila binabalikan ang alaala ng nakaraan. Mahigpit ang pagkakaupo nito, tuwid ang likod at kahit may edad na, halata ang tindig ng isang taong sanay sa disiplina. "Magandang hapon, iha," bati ng matanda nang mapansin si Maya. "Mahilig ka rin bang tumingin sa mga eroplano?" "Opo," tugon ni Maya, bahagyang nahihiya. "Gusto ko pong maging piloto balang araw, kahit alam kong imposible." Napatawa ng mahina ang matanda, hindi sa pan-aalipusta, kundi parang may alam na lihim. "Imposible lang kung hindi ka naniniwala. Ako si Kapitan Mendez. 30 taon akong lumipad para sa kumpanya ng Sevilla Airlines." Nanlaki ang mata ni Maya. "Kayo po pala ang kilalang kapitan na laging ikinukwento ng mga empleyado?" Sabi niya, halos hindi makapaniwala. Kilala si Kapitan Mendez bilang isa sa pinakamagaling na piloto ng kanilang panahon. Ngunit nagretiro na dahil sa edad. Sa mga sumunod na linggo, nagkita sila ng mas madalas. Habang naghihintay siya matapos ang kanyang trabaho, lumalapit si Kapitan Mendez at nagkukwento. "Alam mo, Maya," anya habang nakatingin sa langit, "hindi sapat na marunong kang magbasa ng manual para maging piloto. Kailangan ng puso, ng disiplina at higit sa lahat ng kakayahang manatiling kalmado kapag lahat ng tao sa eroplano ay natataranta." Mula noon, naging parang mentor sa kanya ang matanda. Tinuruan siya nito ng mga teoryang hindi niya mabasa sa libro. Paano umupo ng tama sa cockpit? Paano makinig sa makina? Paano magtiwala sa co-pilot? At higit sa lahat, paano magdesisyon kapag nasa bingit ng panganib? Kapag nagpanik ang piloto, sabi ni Kapitan Mendez isang gabi, mas lalong lalala ang sitwasyon. Ang eroplano, parang tao rin. Kailangang kausapin mo ito ng mahinahon. Nang minsang may training flight ang ilang baguhang piloto, pinayagan siya ni Kapitan Mendez na manood mula sa malayo. Nakaupo siya sa gilid ng hangar habang pinagmamasdan ang pag-take off ng maliit na eroplano. Halos hindi siya humihinga sa kaba at tuwa. "Kapag ikaw na ang nandyan," sabi ng matanda, "dapat hindi kaba ang uunahin mo kundi focus. Ang kaba normal yan. Pero kung kaya mong pigilan ang takot at gawing kalmado ang isip, doon ka nagiging tunay na piloto." Dahan-dahan, lumaki ang respeto ni Maya hindi lamang sa konsepto ng paglipad, kundi sa mismong propesyon ng pagiging piloto. Napagtanto niyang hindi ito basta prestihiyosong trabaho, ito ay responsibilidad na may kasamang daan-daang buhay sa bawat biyahe. Ang tapang na hinihingi ng paglipad ay hindi basta tapang na pisikal, kundi tapang ng isip at puso. Isang gabi, nagkwento si Kapitan Mendez ng isang karanasan. May isang beses, nagkaaberya sa engine habang nasa gitna kami ng Pacific. Ang mga pasahero, nagsisigawan, may mga umiiyak. Alam mo kung ano ang ginawa ko? Huminga ako ng malalim at sinabi sa sarili, "Kalma, isa-isa, step by step." At sa awa ng Diyos, nailapag ko ang eroplano ng ligtas. Doon ko napatunayan, Maya, na hindi lakas ng loob lang ang kailangan kundi disiplina. Tahimik na nakinig si Maya, parang sinisimsim ang bawat salita. Sa kanyang isip, malinaw ang larawan, ang isang piloto, kalmado sa gitna ng kaguluhan, hawak ang kapalaran ng lahat ng tao sa loob ng eroplano. At doon niya napagtanto na ang pangarap niyang maging piloto ay higit pa sa sariling ambisyon. Ito ay pangarap na magsilbi at magligtas ng buhay. "Kapitan," tanong niya minsan, "paano niyo nalaman na handa na kayong maging piloto?" Ngumiti ang matanda, tumingin sa kanya. "Kapag natutunan mong mas mahalaga ang buhay ng pasahero kaysa sariling takot, handa ka na." Sa mga salitang iyon, mas lalo pang limalim ang pagnanais ni Maya. Hindi na lamang ito tungkol sa paglipad para sa sarili. Hindi na lang ito pagtakas mula sa kahirapan. Ito'y isang misyon, ang maging taong kayang panindigan ang responsibilidad, kahit lahat ay natatakot.
Habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, mas naging malinaw kay Maya na may landas siyang tatahakin. Hindi siya binigyan ng pagkakataon ng lipunan, ngunit binigyan siya ng guro sa katauhan ng isang retirading piloto. At sa bawat aral na natutunan niya kay Kapitan Mendez, lalo siyang tumitibay. At doon, sa katahimikan ng hangar tuwing gabi, habang pinagmamasdan niya ang mga eroplano na unti-unting nawawala sa dilim ng langit, alam ni Maya, hindi lamang siya nangangarap. Unti-unti na niyang hinuhubog ang sarili upang maging handa sa araw na siya naman ang haharap sa tunay na hamon ng himpapawid. Mula nang makilala ni Maya si Kapitan Mendez, lalo siyang naging masigasig sa pag-aaral. Ngunit alam niyang hindi sapat ang pakikinig at panonood lang mula sa malayo. Kailangan niyang makahanap ng paraan para maramdaman mismo ang kontrol ng isang eroplano, kahit sa simpleng paraan lamang. Isang hapon sa library, habang nagbubuklat ng lumang manual, napansin niya ang isang grupo ng kabataan na naglalaro sa isang computer. Narinig niya ang tunog ng makina at ang imahe ng cockpit sa screen. Flight simulator ito, bulong ng isa. Biglang tumibok ng malakas ang puso ni Maya. Nang umalis ang grupo, dahan-dahan siyang lumapit at tinanong ang librarian, "Tita, pwede po ba akong gumamit ng computer na ito kapag walang gumagamit?" Tumango ang matanda. "Oo naman, Naya. Basta huwag mong patagalin kapag may nakapila." At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanyang pag-aaral. Sa unang bukas niya ng simulator, halos manginig ang kanyang kamay. Sa screen, kumpleto ang panel. May throttle, altimeter, artificial horizon, at iba pang instrumentong nababasa niya lamang noon sa mga libro. Inilagay niya ang mga simpleng utos, take off, turn, landing. Sa unang subok, bumagsak agad ang virtual plane. Ngunit imbes na panghinaan ng loob, ngumiti si Maya. Kaya pala sinasabi ni Kapitan, disiplina at kalma ang kailangan. Bulong niya. Kaya't muli niyang sinubukan. Araw-gabi, tuwing matapos ang kanyang gawain, bumabalik siya sa library upang mag-practice. Minsan, inaabot pa siya ng gabi at kailangan ng palayasin ng librarian. "Maya, sarado na kami." Tawag nito. "Pasensya na po." "Ita, isang senaryo na lang po." Sagot niya. Halos hindi na inaalis ang mata sa screen. Paulit-ulit niyang inensayo ang bawat sitwasyon, paglipad sa gitna ng hangin, pagliko ng tama at higit sa lahat, ang paglapag. Minsan, binabato niya ang sarili sa mga emergency scenario. Engine failure, turbulence, biglang pagkawala ng visibility. Sa simula, laging crash ang resulta. Ngunit sa bawat pagkakamali, natututo siya. Inaalala niya ang mga kwento ni Kapitan Mendez. Isa-isa, step by step. Isang gabi, habang halos wala ng tao sa library, sinubukan niya ang isang emergency landing. Sa screen, nag-warning ang system. Engine failure. Huminga siya ng malalim, gaya ng itinuro ni Kapitan. "Kalma, Maya. Unahin ang altimeter. Suriin ang bilis. Hanap ng ligtas na lugar." Dahan-dahan niyang inilipad pababa ang eroplano. Naghanap ng runway sa mapa. Kinabahan siya nang makita ang altitude na mabilis bumababa. Ngunit hindi siya nagpatalo sa kaba. Sinunod niya ang procedure, binaba ang flaps at inihanda ang landing gear. Nang bumagsak ang gulong sa virtual runway, halos mapatili siya sa tuwa. "Nailapag ko," bulong niya sa sarili, halos lumuha. Mula noon, hindi na siya basta naglalaro lang. Ginawa niyang sistema ang bawat pag-aaral. Gumawa siya ng maliit na notebook na may nakasulat na sim journal. Doon niya inilista ang bawat subok. Take off, stable. Landing, kulang sa angle. Emergency, nagpanic, kailangan pang mag-relax. Sa bawat pahina, natututo siya hindi lang tungkol sa eroplano, kundi tungkol sa sarili. Nakita niya na kaya pala niyang magdesisyon ng mabilis kapag kinakailangan. At higit sa lahat, natutunan niyang kontrolin ang sariling takot. Isang araw, dumalaw si Lucas sa library. "Maya, ano itong ginagawa mo?" Gulat niyan Panong nang makita ang kaibigan na nakatutok sa simulator. "Nagpa-practice," sagot ni Maya, hindi inaalis ang tingin sa screen.
Pinanood siya ni Lucas habang almado niyang pinalanding ang virtual plane. Pagkatapos, napangiti si Lucas. Alam mo, ang galing mo na, mas magaling ka pa sa ilang trainees na nakikita ko sa airline ng papa ko. Ngumiti si Maya, ngunit hindi ito bilang papuri sa sarili. Hindi pa ako magaling. Marami pa akong hindi alam, pero unti-unti. Nararamdaman kong kaya ko. Sa mga sumunod na buwan, lalo siyang lumakas ang loob. Hindi na siya basta batang nagbabasa ng libro. Siya na ngayon ang batang nag-iinsayo sa bawat pagkakataon, natutong magdesisyon at manatiling kalmado sa harap ng problema. At habang nakaupo siya sa harap ng lumang computer na may kumukurap na screen at mabagal na tunog, alam niya na bawat minutong ginugugol niya rito ay hakbang patungo sa kanyang tunay na pangarap. At sa bawat tagumpay niya sa virtual cockpit, unti-unti ring nabubuo sa puso niya ang kumpiyansa na balang araw sa totoong buhay, kakayanin niyang hawakan ang manibela ng isang eroplano. At hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng taong aasa sa kanyang tibay at kalmadong isip. Isang maaliwalas na umaga, kinausap siya ni Kapitan Mendez matapos ang kanilang karaniwang pagkikita sa hangar. Maya, ani ng matanda, hawak ang kanyang sombrero. May kaibigan akong piloto na gumagamit ng lumang turboprop para sa Fargo runs. Madalas, training aircraft na rin iyon para sa mga bagong piloto. Kung gusto mo, maaari kitang isama. Hindi para lumipad, syempre, kundi para maranasan kung ano ang pakiramdam ng makasakay sa isang tunay na eroplano mula sa loob ng cockpit. Halos hindi makapaniwala si Maya. Totoo po, Kapitan? Makakahupo po ako sa loob? Ngumiti ang matanda. Oo, pero kailangan mong manahimik at makinig. Walang istorbo, walang kibo, obserbasyon lang. Tumango siya, ang mga matay kumikislap sa tuwa. Dumating ang araw ng kanyang unang sakay. Nakatayo siya sa gilid ng maliit na runway habang pinagmamasdan ang lumang eroplano na parang isang higanteng ibon na handa na sanang lumipad. Ang ingay ng makina, ang amoy ng gasolina, at ang hangin na humahampas sa kanyang mukha. Lahat iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang sigla. Pinakilala siya ni Kapitan Mendez sa piloto, isang lalaking nasa 30 anyos na may matikas na tindig. Ito si Maya, estudyante ko sa buhay, sabi ni Kapitan. Napangiti ang piloto at sininyasang sumakay. Sige, sumama ka, pero tandaan, obserbasyon lang. Umupo siya sa likurang bahagi ng maliit na cockpit. Halos dikit ang tuhod sa upuan ng piloto. Sa kanyang mga mata, parang isang altar ang mga instrumento sa harap niya. Altimeter, airspeed indicator, throttle, switches na parang bituin sa dilim. Nang simulan ng piloto ang ignition, umingay ang makina at gumalaw ang buong eroplano. Naramdaman ni Maya ang panginginig ng sahig sa ilalim ng kanyang paa. Habang itinutulak ng piloto ang throttle, dahan-dahang gumulong ang eroplano sa runway. Huminga ng malalim si Maya, pinipilit kabisaduhin ang bawat kilos. Nang umangat ang ilong ng eroplano at maramdaman niya ang pag-angat mula sa lupa, napakapit siya sa upuan. Hindi sa takot, kundi sa tuwa. Lumilipad na ako, bulong niya sa sarili, bagamat nakaupo lamang siya sa likod. Sa buong biyahe, hindi siya kumurap. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ng kamay ng piloto. Paano nito hinahawakan ang manibela ng banayad? Paano ito nagsasalita sa radio? Paano nito sinisilip ang bawat gauge? Lihim niyang ginaya sa isip ang lahat. Ngayon, ilalagay ko ang throttle dito. Ngayon, magche-check ako ng altitude. Ngayon, mag-a-adjust ako ng heading. Para bang siya mismo ang nasa unahan, siya ang may hawak ng buong eroplano. Maya, ayos ka lang ba riyan sa likod? Tanong ng piloto. Napansin ang sobrang tahimik na bata. Tumango lamang siya, nakangiti, at mahigpit na hawak ang notebook na dala. Opo sir, ayos lang po. Ngunit sa loob niya, parang lumilipad din ang kanyang kaluluwa. Paglapag ng eroplano, dahan-dahan itong gumulong sa runway hanggang huminto. Huminga siya ng malalim. Pakiramdam niya ay may nagbago sa kanya. Parang hindi na siya ang dating batang nanonood lang mula sa gilid ng hangar.
Ngayon, alam na niya kung ano ang pakiramdam ng nasa loob. Ang panginginig ng makina, ang ingay ng hangin, at ang tiwala ng piloto sa kanyang sariling kakayahan. Pagbaba nila, nilapitan siya ni Kapitan Mendez. "Ano, kumusta ang unang sakay?" Tanong ng matanda. Hindi niya mapigil ang ngiti. "Kapitan, para po akong nabuhay ulit. Kanina, habang nakaupo ako, pakiramdam ko ako na ang nagmamaneho." Tumango ang matanda. May bahid ng ngiti sa kanyang labi. Iyan ang unang hakbang, Maya. Bago ka maging piloto, dapat makita mo muna ang sarili mo sa lugar na iyon. Dapat maramdaman mo na kaya mong hawakan ang manibela, kahit sa isip lang. Mula noon, lalong tumibay ang kanyang hangarin. Sa bawat pagbalik niya sa library, sa bawat pagsasanay sa flight simulator, hindi na lang siya basta nag-aaral. Ngayon, alam na niya kung ano ang pakiramdam ng totoo. Sa bawat pag-ikot ng virtual dial, sa bawat landing na kanyang pinapraktis, nararamdaman niyang papalapit na siya ng papalapit sa tunay na pangarap. Tuwing nakikita niya ang kanyang ina, ikinukwento niya ang karanasan. "Nay, napasakay po ako sa lumang eroplano. Ang ingay po, pero ang saya. Pakiramdam ko po, doon ako nababagay." Ngumiti lang si Aling Rosa, bagamat halatang may pag-aalala pa rin. "Anak, masaya ako para sa'yo. Pero tandaan mo, mahirap at delikado ang landas na iyan." Tumango si Maya. "Opo, Nay, pero handa po akong paghirapan." Habang nakaupo siya isang gabi, hawak ang laruan niyang remote-controlled plane, inalala niya ang unang sakay niya sa totoong eroplano. At sa kanyang puso, malinaw na malinaw, hindi na siya titigil, sapagkat naramdaman na niya ang langit at wala nang makakapigil para muling marating iyon. Hindi na bilang pasahero, kundi bilang piloto na magdadala ng eroplano ng ligtas at buong tapang. Dumating ang araw ng engrandeng pagtitipon sa mansyon ng Sevilla, isang malaking selebrasyon para sa kaarawan ni Don Armando at kasabay na reunion ng kanilang buong pamilya. Puno ng mga taong naka-Amerikana, mga babaeng nakasuot ng mamahaling gown, at mga opisyal ng airline na pawang kilala sa industriya. Abala si Aling Rosa sa paghahanda, dala-dala ang tray ng mga inumin at pagkain, habang si Maya ay tumutulong na rin bilang karagdagan sa kamay ng ina. Ang engrandeng sala ng mansyon ay puno ng chandelier na kumikislap, mga musikong tumutugtog ng violin, at mga bisitang nag-uusap tungkol sa negosyo, politika, at syempre tungkol sa airline. Tahimik na naglilibot si Maya, hawak ang isang basket ng tinapay na ipinapamahagi sa mesa. Hindi niya maiwasang pakinggan ang mga usapan, lalo na nang marinig niya ang isang grupo ng opisyal na pinag-uusapan ang bagong fleet ng mga eroplano. Habang nakikinig, hindi niya na malayang lumapit si Lucas. "Maya, okay ka lang ba? Para kang tuod," napangiti siya ng bahagya. "Pasensya na, Lucas, nakikinig lang ako, ang dami nilang alam." Ngunit sa isang iglap, dumating si Claudia, nakasuot ng mangarang gown, may hawak na baso ng alak. "Tingnan niyo naman, nakikinig si Maya." Baka iniisip niyang magiging piloto rin siya. Tawa ang kasunod at mabilis na napatingin ang lahat sa kanila. Hindi niya inasahan na sa dami ng tao, biglang mababanggit ang kanyang lihim na pangarap. "Gusto ko po, balang araw, maging piloto," bigkas ni Maya. Halos hindi na mamalayan na narinig na pala siya ng buong grupo. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa silid, at pagkatapos ay sabay-sabay na tawanan ang bumalot sa paligid. "Anak ng katulong? Piloto? Iyan ang pinaka-nakakatawang narinig ko ngayong gabi," sabi ng isang pinsan ni Claudia. "Kahit training, hindi ka papasa," dagdag pa ng isa. Maging ang ilang opisyal ng airline na naroroon ay hindi nakapagpigil. "Maya, Hija, hindi lahat pwedeng maging piloto. Malaki ang gastos, matinding training, at hindi ito para sa mga kagaya mo. Wala kang lugar doon," ani ng isa. Habang ang iba ay tumango sa pagsang-ayon, si Aling Rosa, na noon ay may hawak na tray ng juice, napahinto at halos mabitawan ang dala. Namutla siya sa hiya, halatang gusto nang ilayo ang anak. "Pasensya na po, mga ginoo, mga ginang." Mabilis niyang sabi, halos nagmamakaawa. Bata pa po kasi si Maya, nagbibiro lang.
ngunit hindi na iyon sapat para burahin ang mga halakhak at pangungutya na narinig. Lumapit siya sa kanyang ina, hinawakan ang kamay nito. Nakita niya ang luha sa gilid ng mga mata ni Aling Rosa, luha ng hiya at sakit. Ngunit sa halip na maramdaman din niyon, kakaibang damdamin ang namuo sa dibdib ni Maya. Oo, nasaktan siya sa mga sinabi. Oo, nakadurog ng puso ang pagtawa sa kanyang pangarap. Ngunit higit pa roon may apoy na biglang nagliyab. Pagkatapos ng pagtitipon, habang nagliligpit sila sa kusina, tahimik si Aling Reza. Anak, sana wag ka nang magsalita ng ganoon sa harap ng mga tao. Nakakahiya. Hindi nila maintindihan. Ngumiti si Maya ngunit mahigpit ang boses. Nay, hindi po ako nagbibiro. Totoo ang sinabi ko. Gusto ko talagang maging piloto. Nagulat ang ina na patingin sa kanya. Maya, anak, mahirap yun. Hindi natin kaya ang gastos at hindi madaling pasukin ang mundong iyon. Tumayo si Maya, hinawakan ang laruan niyang eroplano na laging nasa bulsa. Nay, mas lalo lang akong nagdesisyon. Kahit pagtawanan nila ako, kahit sabihin wala akong lugar, alam ko sa sarili ko, may lugar ako. At balang araw, ipapakita ko sa kanila. At mula sa gabing iyon, hindi na basta pangarap ang pagiging piloto. Hindi na ito simpleng imahinasyon ng isang batang mahilig magbasa. Ngayon, ito ay naging isang panata na kahit gaano kahirap, kahit gaano karaming tao ang tatawa, patutunayan niya sa kanila na mali ang kanilang paniniwala. Habang nakahiga siya sa kanilang maliit na silid matapos ang pagod na gabi, muling binalikan ni Maya ang eksena. Naririnig pa rin niya ang mga halakhak, ang mga salitang nagsasabing wala siyang lugar. Ngunit sa halip na pumatak ang luha, mas mariing humigpit ang hawak niya sa laruan niyang eroplano. Balang araw, bulong niya, balang araw, ako naman ang tatawa. Hindi dahil nais kong ipahiya sila, kundi dahil alam kong nilipad ko ang pangarap na ipinagkait nila sa akin. At sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng kislap ng mga bituin, isang dalagang minsang pinagtawanan ay mas matibay na ngayon kaysa dati. Sapagkat ang tunay na pangarap ay hindi nabubuwag ng halakhak, lalo lamang itong nagiging apoy na magtutulak sa isang tao upang patunayan na kahit mula sa lupa ng kahihiyan, maaari pa ring marating ang langit ng tagumpay. Matapos ang kahiyahiyang pagtitipon kung saan pinagtawanan ang kanyang pangarap, lalong naging matatag ang loob ni Maya. Hindi na siya kontento sa pagbabasa lang ng libro o paglalaro ng remote-controlled plane. Alam niyang kung gusto niyang maging seryoso sa kanyang landas, kailangan niyang makalapit sa mismong mga makina na kanyang pinapangarap. Isang araw, habang nagwawalis siya sa hangar kung saan siya madalas mag-part-time, nilapitan siya ng isang mekanikong si Mang Efren. Kilala ito bilang isa sa pinakamatanda at pinakametikulusong crew sa maintenance team ng airline. Maya, tawag nito, nakita kitang nakatitig na naman sa makina kanina. Gusto mo ba talagang matuto? Napakurap si Maya, natigilan. Opo, Mang Efren, kahit po simpleng bagay lang. Ngumiti ang matanda, bahagyang umiling. Wala namang libre, pero may mga bagay na hindi kayang bayaran ng pera. Kung handa kang magbanat ng buto, baka may matutunan ka. At mula noon, sinimulan siyang isama ni Mang Efren sa ilang gawain. Hindi iyon opisyal na trabaho, kundi tulong lang. Pag-abot ng gamit, pagpunas ng langis o pagdala ng mga turnilyo. Ngunit para kay Maya, bawat segundo ay parang gintong oras. Sa tuwing may binubuksan si Mang Efren na bahagi ng eroplano, dumidikit siya at tahimik na nagmamasid. Anong tawag dito, Maya? Tanong minsan ng mekaniko. Hawak ang isang mahabang tubo. Fuel line po, sagot niya agad. Halatang nagbabasam nga talaga siya ng manual. Napangiti si Mang Efren. Mukhang hindi ka lang basta nakikinig, marunong kang mag-aral. Dumating ang mga araw na hindi na siya basta tagamasid. Pinapahawak na sa kanya ang ilang pyesa. Maliliit lang muna, tulad ng screws at bolts. Tinuruan siyang maglinis ng filter, magtanggal ng kalawang, at magpahid ng langis sa tamang bahagi. Sa bawat pagtuturo ni Mang Efren, may kasamang kwento ng disiplina. Maya,
tandaan mo, hindi ka pwedeng magkamali rito. Kahit isang maliit na tornilyo na hindi mahigpit, buhay ang kapalit. Sa bawat aral na iyon, mas lalo niyang nauunawaan na ang eroplano ay hindi lang basta bakal na lumilipad. Isa itong buhay na sistema na kapag hindi pinangalagaan, maaring magdala ng trahedya. Kaya naman, hindi lang siya basta natuto. Natuto siyang magrespeto. Isang gabi, habang umuuwi sila ng kanyang ina mula sa trabaho, ibinahagi niya ang karanasan. "Nay, pinahawakan na po ako ng filter kanina. Ang bigat pala ng responsibilidad ng kahit isang maliit na bahagi ng eroplano." Napatingin si Aling Rosa sa kanya, pagod ngunit may ngiti. "Anak, masaya ako at natuto ka. Pero sana, maging maingat ka. Huwag kang padadala sa sobrang tuwa. Ang mga eroplano, hindi iyan laruan." Tumango si Maya. Buong puso ang sagot. "Opo, Nay. Mas lalo ko pong naiintindihan iyon na yun." Mula sa simpleng pag-abot ng gamit, unti-unti siyang pinayagan ni Mang Efren na tumulong sa mas komplikadong gawain. Pinakita nito sa kanya kung paano suriin ang makina bago ito paandarin. Tinuruan din siya kung paano basahin ang ilang gauges at kung paano pakinggan kung tama ang tunog ng makina. Para kay Maya, parang bumubukas ang isang bagong mundo. Hindi na ito teorya lamang kundi praktikal na kaalaman. Kapag may flight ang mga trainee, nakatayo siya sa malayo. Pinagmamasdan ang eroplano habang umaangat sa himpapawid. Ngunit ngayong nakikita niya na ang loob ng makina, naiisip niya kung gaano kalaking trabaho ang ginagawa ng bawat crew upang maging ligtas ang lipad. Hindi lang pala piloto ang mahalaga, bulong niya sa sarili. Lahat sila, mula sa pinakamaliit na mekaniko hanggang sa pinakabagong trainee, may parte sa paglipad ng eroplano. Dumating ang isang pagkakataon na nagkaroon ng minor inspection bago lumipad ang isang kargamento. Kailangan ni Mang Efren ng karagdagang tamay at dahil kulang sila sa tao, sinama niya si Maya. Habang pinapahid niya ang langis sa isang bahagi ng makina, dumaan ang isang batang empleyado at nagtawanan sila. "Ano na naman yan, anak ng yaya na nagpapanggap na mekaniko?" Sigaw ng isa. Ngunit hindi na siya tulad ng dati na mabilis masaktan. Pinili niyang magpatuloy sa ginagawa, tahimik at seryoso. Nang matapos ang inspeksyon at umandar ng maayos ang makina, tinapik siya ni Mang Efren sa balikat. "Huwag mong intindihin ang sinasabi nila. Nakikita ko ang determinasyon mo. Hindi lahat ng bata kayang magtiis sa ganitong trabaho." Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nadarama ang pagbabago. Hindi na siya basta batang pinagtatawanan sa eskwela. Hindi na siya basta anak ng katulong sa mansyon. Unti-unti, nakikilahok na siya sa mundong dati ay pinagmamasdan lamang niya mula sa malayo. At higit sa lahat, mas lumalalim ang kanyang pag-unawa sa buong operasyon ng eroplano. Mula sa pinakamaliit na tornilyo hanggang sa mismong paglipad nito. Sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa ilalim ng liwanag ng lampara, nagsulat siya sa kanyang journal. "Ngayon, hawak ko na ang isang piyesa ng totoong eroplano. Bukas, balang araw, buong eroplano na ang hahawakan ko." At sa kanyang puso, alam niyang nagsisimula na ang pagbabago. Hindi na siya nananatili sa gilid ng runway. Unti-unti na siyang pumapasok sa mismong mundo na kanyang pinapangarap. Sapagkat sa bawat piyesa na kanyang hinahawakan, mas lalo niyang nadarama na kahit maliit ang kanyang simula, ang dulo nito ay maaaring magdala sa kanya sa pinakatuktok ng langit. Isang umaga, habang nag-aayos ng gamit sa hangar, dumating si Claudia kasama ang ilang pinsan. Nakasuot sila ng mamahaling damit at halatang napadpad lang doon para magyabang. "Maya," sigaw ni Claudia, halos hindi makapaniwala. "Ikaw ba ang nakita kong may hawak ng basahan at langis sa gilid ng makina?" Napatigil si Maya, nanginginig ang kamay na may hawak pang turnilyo. "Oo, ako po," mahinang sagot niya. Biglang nagtawanan ang grupo. "Tingnan niyo naman," ani Claudia. "Akala yata niya piloto siya. Hindi bagay sa iyo ang langit, Maya." "Mas bagay sa iyo ang lupa, doon sa tabi ng putik na pinanggalingan mo."
Ramdam ni Maya ang panunukso, parang mga punyal na paulit-ulit na tumatama sa kanya. Ngunit pinilit niyang huwag umiyak. Sa halip, ibinalik niya ang tornilyo sa kahon at patuloy na tumulong kay Mang Efren. Sa isip niya, kung titigil ako dahil lang sa kanila, sino ang matatalo? Ako. At hindi ko hahayaang mangyari yon. Habang naglilinis siya ng filter ng makina, bigla silang nakarinig ng malakas na kalabog. Ang isang maliit na cart na may dalang gamit ay tumagilid at ang ilang matutulis na parte ay gumulong papalapit sa ilalim ng isang eroplano. Ay, delikado yan, sigaw ng isang mekaniko. Ang ilan ay nagatubili, hindi alam kung paano kukunin agad ang mga piraso dahil maaring masira ang hydraulic line. Mabilis na kumilos si Maya. Gumapang siya sa ilalim ng makina. Maingat na iniwas ang sarili sa mga tubo at wire. Maya, delikado yan! Sigaw ni Mang Efren. Ngunit hindi siya tumigil. Alam niya mula sa mga nakaraang pag-aaral kung saan dapat dadaan upang hindi masagi ang sensitibong bahagi ng makina. Isa-isa niyang kinuha ang mga piraso. Dahan-dahang inilabas sa kabilang bahagi. Pawis na pawis siya, nanininig ang tuhod, ngunit nakangiti ng matapos. Paglabas niya, hiyawan ang ilan sa mga mekaniko. Ang tapang ng batang iyan, sabi ng isa. Kung hindi siya kumilos, baka may napinsala sa makina. Tinapik siya ni Mang Efren sa balikat. Magaling, Maya, pero sana sa susunod, hintayin mo ang tamang utos. Ayaw kong mapahamak ka. Humangos siya, humihingal, ngunit dama ang kakaibang tuwa. Dahil kahit papaano, may silbi ang kanyang ginagawa. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa gilid nakapamewang si Claudia, napataas ang kilay. Ano naman ang ipinagmamalaki mo? Nagpagapang ka lang sa lupa, parang daga. Huwag mong isipin na dahil lang dyan, magiging piloto ka na. Tawanang muli ang kanyang mga pinsan. Narinig iyon ng ibang mekaniko, ngunit hindi nila pinansin. Sa halip, binalingan nila si Maya at pinuri pa ang kanyang ginawa. Huwag mong intindihin ang mga iyon, iha, bulong ng isa. Ang mahalaga, nakita namin kung paano ka kumilos. Hindi lahat ng bata may ganitong tapang at presence of mind. Pag-uwi nila sa gabing iyon, ikinuwento ni Maya ang nangyari sa kanyang ina. Nay, kahit tinatawanan pa rin nila ako, alam kong may silbi ako. Hindi na ako basta nanonood lang. Ngayon, nakakatulong na ako. Pinisil ni Aling Rosa ang kamay ng anak. Bakas ang takot, ngunit may halong pagmamalaki. Anak, natatakot ako para sa iyo. Pero kung nakikita mong ito ang dapat mong gawin, susuportahan kita kahit mahirap. Lumipas ang mga araw, hindi nawala ang pangungutya mula sa pamilya Sevilla. Tuwing makikita siya ni Claudia sa hanggar, lagi itong may patutsada. Anak ng yaya na pilit umaabot sa langit. Ngunit sa bawat salita, lalo lamang tumitibay ang kanyang paninindigan. Hindi niya hinayaang ang tawanan ng iba ang magdikta ng kanyang halaga. Sa halip, itinuring niya itong gasolina. Sa bawat insulto, mas lalo siyang nagpupuyat sa library. Mas lalo siyang nag-iinsayo sa simulator. Mas lalo niyang pinapakinggan ang bawat payo ni Kapitan Mendez at bawat turo ni Mang Efren. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili sa lahat. Ang kailangan lang ipakita sa tamang panahon na kaya niya. At sa bawat gabing, nagbabalik siya sa kanilang maliit na silid. Hawak ang kanyang laruan na eroplano. Paulit-ulit niyang inuusal. Hindi ko hahayaang manatili ako sa lupa. Kahit ano pang sabihin nila, darating ang araw na lalabanin ko ang langit. At mananalo ako. Sa mga salitang iyon, mas lalong nag-apoy ang kanyang puso. Hindi na lamang siya batang nangangarap. Siya na ngayon ay dalagang pinanday ng kahirapan, pinagtatawanan ng lipunan, ngunit may panata na hindi matitinag. Sapagkat sa bawat araw ng pagtatrabaho, sa bawat insultong kanyang tinitiis, mas malinaw ang kanyang nakikita. Ang hinaharap kung saan siya mismo ang nasa harap ng cockpit at wala nang makakapigil sa kanya. Makalipas ang ilang buwan ng walang humpay na pagsasanay at pag-aaral, dumating ang isang hindi inaasahang pagkataon.
ipinatawag ng pamilya Sevilla si Aling Rosa upang sumama sa kanila sa isang mahalagang biyahe patungong Hong Kong. Dahil kailangan nila ng personal na kasambahay sa eroplano, isinama rin si Maya. Sa unang pagkakataon, makakasakay siya sa isang malaking commercial jet. Hindi na lamang lumang turboprop na ginagamit ng mga trainee. Habang inaayos ni Aling Rosa ang mga gamit ng pamilya, halos hindi mapakali si Maya. "Nay, makakasakay tayo sa eroplano." "Sa loob talaga," bulong niya. Hindi maitago ang saya. Pinisil ng ina ang kamay niya, may halong takot at tuwa. "Oo anak, pero tandaan mo, kasama tayo rito bilang mga alalay. Huwag kang masyadong magpapansin." Pagdating nila sa paliparan, sinalubong sila ng mga stewardess at inihatid sa VIP boarding area. Si Claudia, nakataas pa rin ang kilay, nadpatsyada pa. "Maya, huwag kang magkamaling magkunwaring piloto rito, baka isipin ng iba." Isa ka ring pasahero na espesyal. Hindi na lang siya sumagot. Bagkus ay ngumiti at piniling manahimik. Nang tuluyan silang makasakay, halos mabingi siya sa ingay ng makina at sa dami ng tao. Loob ng eroplano ay napakalaki. May 2 aisle at daan-daang pasahero. Nakaupo sila sa business class, malapit sa cockpit. Pinagmamasdan ni Maya ang mga piloto na dumadaan. Bitbit ang kanilang malalaking bag. Tuwid ang tindig at seryoso ang mga mukha. Sila ang totoong mga bayani ng himpapawid. Bulong niya sa sarili. Umandar ang eroplano at naramdaman niya ang matinding puwersa nang magsimulang tumakbo sa runway. Humigpit ang hawak niya sa braso ng upuan. "Nay, lumilipad na tayo," bulong niya. Sabay ngiti kahit halatang kinakabahan. Umangat ang ilong ng eroplano at sa ilang segundo, naglaho ang lupa sa kanilang paningin na palitan ng malakoto na ulap. Ngunit ang kasayahang iyon ay hindi nagtagal. Makalipas ang halos 1 oras sa ere, biglang lumindol ang buong eroplano, sinabayan ng kakaibang ugong mula sa ilalim. "Ano iyon?" sigawan ng mga pasahero. May ilan ang nagpanik, kinabahan, at nagsimulang tumayo. Agad na nag-aanunsyo ang isa sa mga flight attendant. "Ladies and gentlemen, please remain calm. We are experiencing a minor technical issue." Ngunit halata sa boses nito ang kaba. Maya, na ilang taon nang nag-aaral tungkol sa eroplano, agad na nakaramdam ng kakaibang kaba. Alam niyang hindi ito simpleng aberya. Tumunog ang babala mula sa cockpit at nakita pa niyang nagmamadaling pumasok at lumabas ang isang co-pilot. Kausap ang cabin crew. Naririnig niyang mga salitang engine failure at not responding. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang umalog ng malakas ang eroplano. Ang mga ilaw ay kumukurap at ang ilang gamit ay nahulog mula sa overhead compartments. Sigawan, iyakan at panalangin ang bumalot sa kabina. Si Claudia, na dati laging nagmamaliit sa kanya, halos mamilipit na sa takot habang yakap-yakap ang ina. "Mama, ayoko pang mamatay!" sigaw nito. Samantala, si Maya ay nakatingin sa harapan, sinusubukang unawain ang sitwasyon. Kung ito ang nabasa kong senaryo, malamang ay engine stall o hydraulic failure. Nagpigil siya ng luha habang inaalala ang bawat nakasanayang pagsasanay sa simulator at mga kwento ni Kapitan Mendez. Mula sa speaker maririnig ang boses ng kapitan. Ilit pinapakalma ang lahat. "This is your captain speaking. We are currently experiencing engine trouble. Please stay in your seats and fasten your seatbelts." Ngunit kahit anong payo ng kapitan, halata ang tensyon sa kanyang tinig. Alam ni Maya, hindi simpleng problema ang kanilang kinakaharap. Lumipas ang 10 minuto at imbes na bumuti, lalo pang lumala ang sitwasyon. Naramdaman ng lahat ang unti-unting pagbaba ng eroplano. May ilang pasaherong nagdadasal ng rosaryo, ang iba na may umiiyak na at nagpapadala ng mensahe sa kanilang mga mahal sa buhay gamit ang cellphone. Si Aling Rosa, bagamat nanginginig, mahigpit na niyakap ang anak. "Anak, anuman ang mangyari, mahal na mahal kita," bulong nito. Sa puntong iyon, nakita ni Maya ang mga piloto mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng cockpit. Nag-aalangan,
Nagmamadaling binubuksan ang iba't ibang manual at tila hindi agad makahanap ng lunas. Sa kanyang isip, bumalik ang lahat ng mga gabing nagpupuyat siya sa library. Ang mga senaryo ng emergency na paulit-ulit niyang sinubukan sa simulator. Tumayo siya, hinayaang ang sarili na gabayan ng tibok ng kanyang puso. Lumapit siya sa pinto ng cockpit kung saan abala ang mga piloto. Nakita niyan isa sa mga flight attendant ang nag-aapura, pilit na pinapakalma ang mga pasahero. "Miss, wag po kayong lalapit dyan," sigaw nito. Ngunit hindi siya nagpatinag. "Kailangan ko pong makausap ang kapitan," mariin niyang tugon. Nang marinig yun ng ilang pasahero, halos magulat ang lahat. "Ano raw? Kausapin ng kapitan? Sino ka ba?" Tanong ng isang matandang lalaki. Hindi ito oras ng biro. Dagdag ng isa pa. Ngunit tumindig si Maya. Pinilit gawing matatag ang boses. "Nag-aral po ako tungkol sa eroplano. Alam ko kung anong nangyayari." Nagkaroon ng bulungan sa loob ng kabina. Anak ba siya ng piloto? Hindi. Anak siya ng kasambahay. "Ito na ba ang senaryong palagi kong pinaghahandaan?" tanong niya sa sarili, habang nanginginig ang dibdib. At sa gitna ng kaguluhan, habang ang lahat ay abala sa sariling panalangin at pag-iyak, dahan-dahang itinuwid ni Maya ang kanyang likod, pinipilit pakalmahin ang sarili. Sapagkat alam niya, kapag ang mismong mga piloto ay hindi na sigurado sa kanilang ginagawa, maaaring siya na lamang ang may kakayahang mag-isip ng malinaw. Ngunit sino ang makikinig sa isang batang anak ng kasambahay sa gitna ng isang malaking eroplano na nasa bingit ng trahedya? At habang ang mga piloto ay patuloy na naguguluhan, ang sigaw ng mga tao ay lumalakas at ang eroplano ay palalim ng palalim ang bagsak. Alam ni Maya, ang oras ay dumarating na para gawin ang bagay na matagal na niyang inihahanda sa sarili. Hindi para magpakitang gilas, kundi para iligtas ang lahat ng taong nasa kanyang paligid. Habang patuloy ang pag-alog ng eroplano, mas lumalakas ang iyakan at sigawan ng mga pasahero. Ang iba, yakap-yakap na ang kanilang pamilya, habang ang ilan na may nakatinala at nagdarasal. Sa bawat segundo, ramdam ng lahat ang unti-unting pagbaba ng altitude. Sa loob ng business class, hawak ni Claudia ang kamay ng kanyang ina, nanginginig at umiiyak. "Mama, ayoko pang mamatay," paulit-ulit niyang sigaw. Samantala, si Aling Rosa ay nakayakap kay Maya, pinipilit na protektahan ito sa anumang maaaring mangyari. "Anak, huwag ka nang matakot. Nandito lang ako," bulong ng ina kahit siya mismo'y halos mawalan na ng pag-asa. Ngunit iba ang nararamdaman ni Maya. Oo, natatakot siya. Nanginginig ang mga kamay, nanginilid ang luha. Ngunit sa loob niya, may boses na paulit-ulit na bumabalik. Ang boses ni Kapitan Mendez. Kapag nagpanik ang piloto, mas lalong lalala ang sitwasyon. Kalma, isa-isa, step by step. Dahan-dahang kumawala si Maya mula sa yakap ng ina. "Nay," pabulong niyang sabi, "kailangan kong gawin ito." Napatingin sa kanya si Aling Rosa. Gulat at takot ang nangingibabaw sa mukha. "Maya, wag! Anong gagawin mo?" Ngunit hindi na sumagot ang dalaga. Sabat agad ni Claudia. Hindi pa rin mapigil ang panlalait kahit nanginginig sa takot. Wala siyang alam. Magpapakamatay lang tayo lalo kapag pinakialaman niya yan. Ngunit bago pa muling makapagsalita si Claudia, muling lumindol ang buong eroplano. Ang ilan ay napasigaw, ang iba na may napayakap ng mahigpit. Nakita ni Maya ang mga mukha ng mga pasahero. Puro takot, puro pangamba. At doon niya naisip, kung mananahimik siya, tuluyan ang mawawala ang lahat ng pagkakataon. "Kapitan!" Sigaw niya mula sa labas ng cockpit. "Kapitan, alam ko kung anong senaryo ito. Pwede niyo akong papasukin, kahit sandali lang." Bumukas ng bahagya ang pinto at sumilip ang isa sa mga piloto. Pawis na pawis, halatang pagod na pagid. "Anong sinasabi mo, bata? Hindi ito laruan. Bumalik ka sa upuan mo." Huminga ng malalim si Maya. Pinilit ang sarili na huwag manginig. "Sir, engine stall po ito. Nabasa ko kapag ganito, hindi sapat ang simpleng restart. Kailangan pong bawasan ang anggulo ng ilong,
istabilize muna bago ulit subukan ang ignition. Kung hindi, lalo po tayong babagsak. Natigilan ang piloto, pero hindi makapagsalita. Paanong alam mo yan? Sa likuran niya, nagsimula nang magbulungan ang mga flight attendant. Bata lang siya, pero parang alam niya ang sinasabi. Ang co-pilot na abala sa pag-check ng manual ay napatingin sa kanya. Kapitan, sinabi niya mismo ang procedure na nakasulat dito. Lalong dumoble ang gulat ng lahat. Si Claudia, na kanina pa nagtatawanan at nanlalait, ay natigilan. Hindi makapaniwala sa narinig. Imposible. Paano niya nalaman iyon? Samantala, si Aling Rosa ay halos mahimatay sa kaba. Maya anak, huwag ka nang magsalita pa. Baka mapahamak ka. Ngunit tumingin si Maya sa kanya, diretso sa mga mata ng ina. Nay, lahat ng natutunan ko para sa ganitong sandali, hindi ako pwedeng manahimik. Muling lumindol ang eroplano, mas malakas kaysa dati. Ang mga ilaw ay kumurap at naramdaman nilang bumibilis ang pagbaba. Napatingin ang kapitan kay Maya, bakas ang desperasyon. Kung totoo ang sinasabi mo, kailangan naming tulong. Pero bata ka pa. Sigurado ka ba sa alam mo? Tumamo siya. Mariin ang sagot. Oo sir, ilang taon ko nang pinag-aaralan ang ganitong senaryo. Kahit sa simulator lang. Kailangan ko lang po ng pagkakataon. At sa mga salitang iyon, nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa kabina. Ang mga pasaherong kanina'y nag-aaway at nagkakagulo. Biglang napatingin kay Maya. Sa isang higlap, ang batang anak ng katulong na palaging minamaliit ay ngayon ay natatayo sa gitna ng lahat, nag-aalok ng pag-asa. Hindi pa man tiyak kung papayagan siya. Alam ni Maya, dumating na ang sandali ng katotohanan. Ang lahat ng taon ng pag-aaral, lahat ng sakripisyo, lahat ng pangungutya, ngayon natasalalay sa isang desisyon. At sa kanyang puso, malinaw ang tinig, ngayon ang oras. Hindi bilang anak ng yaya, kundi bilang sarili ko, ang babaeng kayang lumipad. Sa loob ng cockpit, ramdam ang bigat ng tensyon. Ang kapitan ay pawis na pawis, hawak ang manibela na tila hindi sumusunod sa kanyang mga utos. Ang co-pilot naman ay mabilis na nagbubuklat ng mga emergency manual, ngunit tila wala na ring saysay. Paulit-ulit na lang ang mga hakbang na sinusubukan nila. Captain, hindi na talaga gumagana ang restart procedure, sigaw ng co-pilot. Halos nanginginig ang boses. Nag-stall ang engine at wala ng tugon. Pinikit ng kapitan ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim at halos pabulong na nagsabi, wala na tayong magagawa. Maghanda na lang tayo para sa impact. Nang marinig iyon ni Maya mula sa labas ng pinto, parang gumuho ang kanyang mundo. Sumuko sila? Ang mga piloto mismo, wala na bang pag-asa? Ang mga pasahero sa labas ay nagkakagulo na. Ang iba'y nagsisigawan, ang iba na may humahagulgol. Naramdaman niya ang yakap ng kanyang ina sa kanyang likuran. Nanginginig at umiiyak. Anak, bumalik ka na. Wala na tayong magagawa, bulong ni Aling Rosa. Ngunit pinakawalan siya ni Maya. Matatag ang mukha. Nay, ito ang pagkakataon. Hindi ako pwedeng manahimik. Muli siyang lumapit sa pinto ng cockpit at malakas na nagsalita. Halos nilalakasan ng loob para marinig. Kapitan, kung kayo mismo ay sumusuko, hayaan niyo akong subukan. Hindi ko hahayaang mamatay tayo ng walang laban. Nagkaroon ng katahimikan sa loob. Narinig niya ang boses ng co-pilot. May halong inis at pagkadismaya. Ano ba yan? Bata pa ang nagtuturo sa atin. Hindi to laruan. Ngunit sumabat ang kapitan. Mabigat ang tinig. Kung may alam siya at tayo'y wala nang magawa, anong mawawala kung subukan natin? Dahan-dahang bumukas ang pinto ng cockpit. Tumambad kay Maya ang mga panel ng ilaw, ang mga pindutan at ang dalawang piloto na halos mawalan ng ulay ang mukha. Ang kapitan, bagamat pagod na pagod, ay tumingin sa kanya ng diretsyo. Ano ang pangalan mo, iha? Maya po, sagot niya, nanginginig ang boses. Maya, ikaw pa ang nagsabi ng tungkol sa stall recovery? Opo sir, nabasa ko, ininsayo ko sa simulator at paulit-ulit kong pinag-aralan. Nagkatinginan ang dalawang piloto. Kita sa kanilang mga mata ang desperasyon.
Sa huli, gumango ang kapitan. Sige, umupo ka rito. Turuan mo kami at kung kaya mong gawin, gawin mo. Pero huwag mong kalimutan, daan-daang buhay ang nakasalalay. Tumango si Maya, kinagat ang labi upang pigilan ang kaba. Umupo siya sa upuang nasa likuran ng co-pilot at sa isang iglap, bumalik sa kanya ang lahat ng pagsasanay. Pinikit niya ang mga mata, huminga ng malalim at inalala ang bawat salita ni Kapitan Mendez. Kalma, isa-isa, step by step. Sir, mariin lang sabi, ibaba natin ang nose ng eroplano ng bahagya. Huwag labis, baka bumagsak agad. Kailangan nating ibalik ang airflow sa pakpak. Nagulat ang co-pilot, ngunit sinunod ang utos. Unti-unting ibinaba ang ilong ng eroplano. Naramdaman nilang lahat ang pagbabago. Bumilis ang takbo. Ngunit kahit paano'y nagkaroon ng kaunting stability. Ngayon, throttle to idle muna. Huwag agad i-restart. Pumango ang kapitan at mabilis na sinunod. Maya naman ay nakatingin sa altimeter. Sinusubaybayan ang pagbaba. Kailangan nating bumaba sa tamang altitude bago subukan ulit. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Maya, nabibigla ang mga piloto. Hindi siya nag-aalinlangan, hindi siya nagtatagal sa bawat desisyon. Para bang kabisado niya ang proseso. Kahit nanginginig ang kanyang mga kamay, ang kanyang tinig ay buo at matatag. Sa labas ng cockpit, naririnig ng mga pasahero ang kanyang boses. Ang ilan ay natigilan, ang iba na may nagtanong. Sino yung nagsasalita? Bata lang yon, di ba? Ngunit, sa bawat minuto na lumilipas, dahan-dahan ding bumababa ang takot at napapalitan ng pag-asa. Si Claudia, na kanina lamang ay panay ang panlalait, halos hindi makapaniwala. Imposible? Paano niya alam lahat yon? Bulong niya habang nanlalaki ang mata. Samantala, si Aling Rosa ay nakasubsob sa upuan, nananalangin ng taimtim. Diyos ko, iligtas niyo ang anak ko. Bigyan niyo siya ng lakas. Ngunit sa puso niya, nararamdaman niyang ito na ang sandaling pinaghahandaan ng kanyang anak sa buong buhay nito. Nang muling subukan ng kapitan ang restart ng engine, sinunod nila ang eksaktong hakbang na sinabi ni Maya. May ilang segundong katahimikan, tapos ay maririnig ang mahina ngunit malinaw na ugong ng makina. It's coming back, sigaw ng co-pilot. Nag-respond na siya. Nagkatinginan silang lahat at kahit sandali nagkaroon ng liwanag sa gitna ng dilim. Tumango ang kapitan kay Maya. Iha, kung hindi dahil sa'yo, baka sumuko na kami. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Habang dahan-dahang bumabalik ang makina, alam ni Maya na kailangan pa rin ng tamang pagkilos upang mailapag ang eroplano ng ligtas. At sa kanyang puso, malinaw. Handa na siyang lumaban hanggang dulo, hindi para patunayan ang sarili, kundi para iligtas ang lahat ng buhay na nasa eroplano. Habang unti-unting nag-iingay muli ang makina, ramdam ng lahat ang bahagyang pag-angat ng eroplano. Ang ugong na kanina'y nagdulot ng kaba ay ngayon ay naging musika ng pag-asa. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang kapitan at co-pilot ay parehong nakatingin kay Maya. Nakahawak sa kani-kanilang kontrol, handang sundin ang susunod niyang mga salita. Maya, mahinang sabi ng kapitan. Anong susunod na hakbang? Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang dibdib na kumakabo. Kailangan nating i-stabilize ang altitude bago tayo magdesisyong bumaba. Huwag pong pilitin ang bilis, baka mag-stall ulit. Dahan-dahan lang po. Sumunod ang kapitan, maingat na ini-adjust ang throttle at manibela. Ang co-pilot naman ay tumitingin sa kanya, tila hindi pa rin makapaniwala. Iha, parang kabisado mo ang buong procedure. Tumango si Maya, bagamat naningilid ang luha sa kanyang mga mata. Paulit-ulit ko pong pinag-aralan ito, sa simulator, sa libro. Sa bawat pagkakataon, sa loob ng kabina, nakamasid ang lahat. Ang mga pasahero'y hindi makapaniwala sa naririnig. Isang batang babae, anak lamang ng kasambahay, ang siyang nagbibigay ng instruksyon sa mga bihasa at propesyonal na piloto. Ang iba'y nagsisimula ng manalangin ng pasasalamat
Ang iba naman patuloy na humahawak sa kamay ng kanilang kasama, pilit pinapakalma ang sarili. Sa business class, si Claudia ay tila natulala, hindi makatingin ng direkta kay Maya. Ang mga salitang binitiwan niya noon, hindi bagay sa iyo ang langit, na yun ay parang bumabalik sa kanya bilang sariling sampal. Sa tabi naman niya, ang kanyang ina ay mahigpit ang hawak sa braso. Naninginig ngunit halatang nabuhayan ng loob. Maya, sige, ikaw ang magbigay ng sequence, sabi ng kapitan. Halos wala ng alinlangan. Okay po. Una, panapilihin natin sa 10,000 feet habang ine-evaluate ang engine. Kailangan nating siguraduhin na steady ang power. Co-pilot, pakibasa ang fuel flow at temperature. Normalizing, sagot ng co-pilot. Nanlalaki ang mata. Kapitan, i-maintain ang 230 knots. Huwag pong bababa sa 2 atan. Baka mawalan ulit ng lift. Sa final approach, kailangan natin ng mas mahabang runway para safe ang landing. Ang mga utos ay malinaw, direkta at walang pag-aalinlangan. Ang bawat kilos ng mga piloto ay gabay ni Maya. At sa bawat tamang adjustment, mas nagiging maayos ang galaw ng eroplano. Ang dating matinding pag-alog ay unti-unting bumababa. Ladies and gentlemen, biglang anunsyo ng flight attendant. Nanginginig pa rin ang boses, ngunit may bahid na ng pag-asa. We are regaining control of the aircraft. Please remain calm and stay in your seats. Nagpalakpakan at nag-iyakan ang ilan, hindi makapaniwala na may liwanag pa matapos ang takot na kanilang naranasan. Si Aling Rosa, nakayakap, luhaan ngunit nakangiti, nakatitig sa anak. Anak, hindi ko alam kung paano mo nagagawa ito, pero Diyos ko, salamat at ikaw ang anak ko. Habang lumalapit na sila sa pinakamalapit na paliparan para sa emergency landing, muling nagsalita si Maya. Kapitan, kailangan pong maghanda ng standard landing checklist, pero siguraduhin po natin na may fire trucks at medical team na nakaabang. Hindi natin po pwedeng ipilit kung may maliit pang problema. Tumango ang kapitan, agad na iniutos sa radyo ang lahat ng sinabi niya. Nang ipinasok na nila ang eroplano sa final approach, ramdam ng lahat ang katahimikan. Walang umiiyak, walang sigawan, lahat ay nakatutok sa pakiramdam ng pagbaba. Si Maya, bagamat hindi nakahawak sa manibela ay nakapikit, paulit-ulit na iniisip ang sequence na ginawa niya sa simulator. Flaps down, gear down, steady approach. Sa ilang segundo na parang oras, marahan na dumikit ang gulong ng eroplano sa runway. Isang malakas na ugong at kasunod ay ang marahang pagpreno hanggang tuluyang huminto ang eroplano. Nabalot ng katahimikan ang loob bago sumabog ang hiyawan, palakpakan at pag-iyak ng mga pasahero. Nailapad natin, ligtas tayong lahat, bulong ng kapitan, halos hindi makapaniwana. Tumingin siya kay Maya at sa unang pagkakataon, ngumiti ng maluwag. Iha, ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa kami. Lumabas ang mga pasahero isa-isa. Karamihan ay lumapit kay Maya. Salamat Hija, ikaw ang bayani namin. Ang iba na may hinawakan ang kanyang kamay, ang ilan na may yumakap sa kanya na parang matagal na nilang kilala. Si Claudia, nakatayo sa gilid, hindi makatingin ng diretsyo. Wala siyang nasabi kundi isang mahinang, hindi ako makapaniwala. Ngunit hindi na ito mahalaga kay Maya. Sa puso niya, ang lahat ng pangungutya, lahat ng tawanan, lahat ng pangmamaliit, ngayon ay napalitan ng respeto at pasasalamat ng mga taong minsan ay walang tiwala sa kanya. At sa labas ng eroplano, habang nakatayo siya sa ilalim ng araw, pinagmamasdan ang malaking jet na ligtas na nakahinto. Alam niyang ito pa lamang ang simula. Ang batang anak ng kasambahay na minsang pinagtawanan ay ngayon, sa mata ng lahat, isang babaeng nagligtas ng daan-daang buhay. At mula sa araw na iyon, hindi na lamang pangarap ang langit para kay Maya. Ito na ang kanyang kinabukasan.